May mga tanong kung bakit ang mga tao ay labis na nabibighani sa mga armas. Ang mga buhay bang nawawala dahil dito ang nagpapaganda sa isang espada? O ang mismong ganda ba nito ang pumapatay? Kahit pa mamatay ang mga tao, nananatili ang mga armas, at balang araw, ang mga armas ang mamumuno sa buhay ng tao. Nagsisimula ang kwento sa disyerto. Isang grupo ng mga mersenaryo ang inupahan upang hanapin ang espadang demonyo na Zoljuan. Ayon sa alamat, sino mang magmay-ari nito ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan. Dumating sina Leia Ikijo at Miura sa ngalan ng Shoshidai Organization upang kunin ang Zoljuan. Ang espada na ito ay nakahihigit sa lahat ng iba pang maalamat na armas, sapagkat ito ay hinasa mula sa dugo ng 1,000 demonyo. Binalaan ni Ikiho si Miura na mag-ingat, dahil kung hahayaan niyang engkantohin siya ng espada, sisipin ng demonyo ang kanyang katawan. Ayaw ni Ikiho na maging ang ika-1,001 demonyo si Miura. Ang alamat ni Zoljuan ay nagmula pa sa panahon ng Roma, na halos 2,000 taon na ang tanda. Noong mga panahong yun, isang hukbo ng barbaro ang sumalakay sa isang maliit na nayon sa labas ng imperyo ng Roma. Ang mga taga-nayon ay walang depensa at mabilis na pinaslang ng mga mananakop. Desperadong nagmakaawa ang mga pari ng nayon sa mga Diyos para sa kaligtasan, ngunit bingi ang langit, kaya't sa mga demonyo sila bumaling. Isinakripisyo nila ang mga tupa ng nayon at nanalangin sa harap ng mga puwersa ng kadiliman. Sinagot ng demonyo ang kanilang mga panalangin at nagpadala ng isang nag-iisang kabalyero. Ang sandatang hawak ng kabalyerong ito ay walang iba kundi si Zoljuan. Nang ibunot ng kabalyero ang espada mula sa kaluban nito, sabi nila ay umungol ito tulad ng isang mabangis na hayop. Natapos ang labanan sa isang iglap. Ang malademonyong aura na nagmumula kay Zoljuan ay nilupig ang sangkawan ng mga barbaro. Pinagpasalamatan ng mga taga-nayon ang kabalyero, ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Hindi sila nanalangin sa mga Diyos, kundi sa isang demonyo. Ang kabalyerong yun ay hindi dumating upang iligtas ang kanilang nayon, kundi upang lipulin ang lahat ng may buhay. Bagamat napuno sila ng matinding pangamba dahil sa alamat, ang paghahanap kay Zoljuan ang trabaho ng grupong ito, kaya nagpatuloy sila. Hindi nagtagal, nahukay nila ang isang silid-libingan na kahawig ng isang mausoleum. Sumilip ang liwanag sa mga bitak sa dingding sa unahan. Nang makapasok sila, natuklasan nila ang naroon sa loob, si Zoljuan. Sa mismong sandaling yun, dumating si Seiya at Miura sakay ng eroplano kasama ang isang pulutong na armado ng buo. Nagpaputok ng mga bala bilang babala ang mga lalaki sa loob, hinihingi ang pagkakakilanlan nila. Walang takot na ipinakilala ni Miura ang kanilang sarili bilang ahente ng Shashadi, ang organisasyong responsable sa pamamahala ng mga maalamat na armas. Inutusan niya ang kabilang grupo na ibigay si Zoljuan, ngunit tumanggi silang sumunod at agad na gumamit ng puwersa. Habang lumalaban ang kanyang mga tauhan, palihim na umalis ang pinuno ng mag-isa upang kunin ang espada. Ngunit sa sandaling nahawakan niya ito, ganap siyang nilamon ng demonyong enerhiya ng espada, at nawalan siya ng ganap na kontrol. Naasikaso na ang sitwasyon sa labas, at isang armadong pangkat ang sumugod sa loob upang hanapin si Zoljuan, ngunit bawat isa sa kanila ay binawian ng buhay ng espada. Walang pagpipilian si Ikiho kundi gumamit ng matinding hakbang upang mabawi ito. Kinuha ni Miura ang taybak, sinelyuhan ito sa loob ng isang espesyal na lalagyan, at kumpleto na ang misyon. Bumalik sila sa punong tanggapan ng organisasyon, isang lugar na naglalaman ng malawak na koleksyon ng mga maalamat na taybak. Sa liwanag na sumasalamin mula sa talam, halos makita niya ang mga mukha ng mga taong nasawi dahil sa taybak, at iyon ang dahilan kung bakit ito nakamamanghang ganda. Nang matapos ang misyon, kinailangan ni Ikiho na bumalik sa kanyang kapsula ng hibernation, at malamang na magiging mahaba ang tulog na ito. Matapos umalis si Seiya, nanatili si Miura na nakatitig kay Zoljuan, habang isang kakaibang ngiti ang gumagapang sa kanyang mukha. Nang gabing yun, ipinagpatuloy ng mga ahente ng Shoshidai ang kanilang trabaho sa pangungulekta ng mga maalamat na armas mula sa iba. Isa sa mga armas na yun ay biglang nagliyab, na bumalat sa isang buong barko sa dagat. Samantala, nagsimulang makarinig si Miura ng isang tinig na tumatawag sa kanya sa loob ng kanyang isip, na pinaniniwalaang si Zoljuan ito. Nagbalik siya sa imbakan at inalis ang espada mula sa selyadong lalagyan nito.
Ang mga naunang takot ni Ichigo ay naging katotohanan. Pagdating ng iba, si Miura ay nasa ilalim na ng kontrol ng espada, at naghasik ng kapahamakan sa lahat ng nasa paligid. Sa ibang dako, umuwi si Takashi sa kanyang buntis na asawang si Wakaba. Sa loob lamang ng isang buwan, magiging magulang na sila. Dahil napagdesisyonan nilang panatilihing sorpresa ang kasarian ng sanggol hanggang sa kapanganakan, bumili si Takashi ng mga regalo para sa parehong lalaki at babae. Sa ibang lugar, ang espada Shiryu ay muling nagpakita ng pagnanais na manakit. Isinagawa ng mga monghe roon ang ritual ng Hama upang linisin ang mapaminsalang hangarin ni Shiryu, ngunit sa kasamaang palad, ang pag-aalay ay nadaig ng madilim na enerhiya ng espada. Isa pang malagim na insidente ang naganap. Gayunpaman, ang pagnanais ni Shiryu para sa higit pang karahasan ay nanatiling hindi nasiyahan. Itinulak nito ang pinagmulan nito patungo sa lungsod upang ipagpatuloy ang pananakit. Nagkaroon ng trahedya nang maging biktima sina Takashi at Wakaba dahil sa malupit na pagkakataon. Nasawi si Takashi, nakaligtas si Wakaba, ngunit matapos masaksihan ng lahat gamit ang sarili niyang mga mata, napuno siya ng matinding galit. Sinaman niya ng tingin ng espadachin, na may mga matang puno ng pagkamuhi. Biglang nagkamalay ang espadachin at, nang makita kung gaano karaming tao ang kanyang pinatay, nilukob siya ng takot at pagkabigla. Ang espadang Shiryu ay nadulas mula sa kanyang hawak at nahulog sa lupa. Dinampot ito ni Wakaba at tinapos ang kanyang buhay. Nang dumating ang pulisya sa pinangyarihan ng madugong kaganapan, tumakas si Wakaba sa takot patungo sa isang madilim na sulok. Pagkatapos nito, kontrolado na rin siya ni Shiryu, na nagtulak sa kanya upang magnasa ng higit pang karahasan. Ngunit nang akmang sasaktan na niya ang isang inang may hawak na maliit na bata, nabalik ang kanyang katinoan at tumakas siya. Gusto niyang pakawalan ng espada mula sa kanyang kamay, ngunit hindi niya magawa. Napalibutan si Miro sa isang tulay. Tinawagan siya ni Shoshidai upang iwanan ang zultuin at sumuko, ngunit nagbago na siya bilang isang busoma at sinira ang kanilang mga tangke nang walang pag-aatubili. Nang mag-utos si Shoshidai ng pag-atake sa zultuin, dumating si Flamberge at tinapos ang natitirang 2 tangke kasama ang mga sundalong nakaligtas. Ang 2 espada ay walang tigil na nag-uudyok sa isa't isa. Umiiral lang sila upang lumaban at maghanap ng mga kaaway na lalong lumalakas. Pareho silang nagbago at sumabak sa labanan laban sa isa't isa. Nagwagi si Zultuin at umalis ng matagumpay. Si Wakaba, na ayaw maging mamamatay tao, ay nagsilang sa kanyang anak at pagkatapos ay nagpasya na tapusin ang kanyang buhay. May isang lalaking nakatuklas sa sanggol na mahigpit na nakakapit sa espada, na parabang humahawak para sa buhay mismo. Ang batang yun ay si Gai Ogata. Lumipas ang panahon, at si Gai ay pinalaki ni Amon kasama si Sayaka, na nagtatrabaho sa pandayan ng matanda. Ngayon, pumasok si Sayaka sa eskwela gaya ng dati, ngunit sa lahat ng kanyang klase ay hindi siya makapag-focus. Puro lang si Gai ang nasa isip niya. Nang dumating ang oras ng pahinga, inaya siya ng kanyang mga kaibigan na magtanghalian sa labas. Inaya rin nila siyang sumama sa kanila sa isang bagong karaoke bar na nagbukas malapit sa istasyon ng tren pagkatapos ng klase, ngunit mahiyain siyang tumanggi. Mas maaga, nakatanggap si Sayaka ng pagtatapat mula kay Ishii, ngunit tinanggihan niya ito, na sinasabing wala lang siyang panahon para sa isang relasyon. Si Ishii ang kapitan ng soccer team, gwapo, nangunguna sa klase, ang pangarap na lalaki ng bawat babae sa paaralan, at ang katotohanang tinanggihan siya ni Sayaka ay halos ikabaliw ng kanyang mga kaibigan. Inakala nilang wala na siya sa katinoan. Ang tanging nagawa ni Sayaka ay tumawa at humingi ng paumanhin. Sa biyahe pauwi sakay ng bus, tila may dinadala siyang hindi nasasabing damdamin na hindi pa niya mailahad sa salita. Sa sandaling bumaba siya ng bus, nakasalubong niya si Tatsumi, na may ginagawang utos para sa ama ni Sayaka, ang kanyang amo. Sa kanilang pagbabalik, nakasalubong nila si Gai. Gusto siyang kausapin ni Sayaka, ngunit mabilis siyang umalis upang magtadtad ng uling. Iniwan ni Sayaka si Tatsumi at nagmadaling sumunod kay Gai. Nagpasalamat siya rito sa pagsagip sa kanya, dahil wala siyang ideya kung ano ang pag-uusapan nila ni Tatsumi. Sinubukan niyang imbitahan si Gai sa karaokehan na binanggit ng kanyang mga kaibigan, ngunit tumanggi ito, sinasabing may trabaho. Naiirita na si Sayaka dahil laging abala si Gai sa trabaho at hindi man lang lumalabas.
Sinabi pa nga niya rito na kung patuloy siyang mamumuhay ng ganyan, hinding-hindi siya makakagawa ng magandang espada. Tinamaan siya sa sinabi. Galit na galit si Guy, ngunit itinago niya ito at sinabi na lang kay Sayaka na umalis. Ngunit ang matigas ang ulo na si Sayaka ay inagaw ang kutsilyo mula sa kamay ni Guy, at pinipilit itong sumama sa kanya para maglaro. Sa galit niya, aksidenteng nasaktan ni Guy si Sayaka. Nang makita ito ni Tatsumi, nagalit siya ng husto at pinabagsak si Guy sa lupa. Bagaman sinikap ipaliwanag ni Sayaka, isinisi ni Tatsumi ang lahat kay Guy. Hindi umalma si Guy, yumuko lang siya at humingi ng paumanhin. Sa sandaling yon, lumabas si Amon. Sa halip na hatulan ang usapin, inihayag niya na sa susunod na araw ay gagawin nila ang ritual ng pagpapahinahon para kay Shiryu. Sinabihan niya si Sayaka na linisin ang kanyang katawan bilang paghahanda sa kanyang papel bilang Shrine Maiden. Pagkatapos, dinala niya si Guy sa libingan ng ina nito, mismong lugar kung saan siya isinilang. Ngunit tumanggi si Guy na lumuhad sa puntod ng kanyang ina. Inilibing ni Amon si Wakaba dito dahil ang lugar na ito ay tanaw ang buong lugar kung saan nakatira si Guy, para lagi siyang mababantayan nito. Mahigit isang dekada nang pinalaki ni Amon si Guy at tinuruan siya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Ngayon ay gusto niyang marinig ang mga plano ng binata para sa hinaharap. Sinabi ni Guy na gusto niyang manatili kay Amon at ilaan ang kanyang kinabukasan sa sining ng pandayan. Inaasahan na ni Amon ang sagot na ito, kaya't pinaalalahanan lamang niya ang binata na magsikap pa. Nang gabing yon, mag-isa si Guy na pumunta sa silid kung saan naroon si Shiryu. Sa kanyang puso, itinuring niya ang espadang ito bilang kanyang nag-iisang ina. Nasaksihan ito ni Tatsumi. Sa isang marangyang gusali, isinasagawa ang isang subasta ng mga pambihirang kayamanan. Naroon si Miki sa subasta upang isakatuparan ng isang misyon na itinalaga ng organisasyon, bagaman tila mas interesado siya sa pagtangkilik sa pagkain at inumin. Naroon din si Marcus. Nag-usap ang dalawa ng palakaibigan. Sa kanilang pag-uusap, walang ingat na itinaas ni Miki ang kanyang baso ng alak at ipinagkamali ito ng tagapagsubasta bilang isang tawad, iginawad sa kanya ang isang rebulto ng Buddha na Sokotay sa halagang $130,000. Dahil hindi ito bahagi ng plano, hindi sasagutin ng organisasyon ang gastos, at kailangan niyang bayaran mula sa sarili niyang bulsa. Nang matapos ang subasta, lahat ng bisita ay inalalayan sa isa pang silid para sa preview ng mga item sa susunod na sesyon. Kabilang sa mga item na iyon ang espadang Azoth. Ang tunay na misyon ni Miki dito ay beripikahin kung totoo ba ang espadang ito. Naramdaman ni Miki ang demonyong nasa loob ng talam na tumatawa sa kanya. Ninais din ni Marcus ang espada, dahil dating pag-aari ito ng maalamat na alkaimiko na si Paracelsus. Nagsimula ang kwento nito noong ika-16 na siglo, nang gumawa si Paracelsus ng kasunduan sa isang demonyo upang mapaperpekto ang kanyang sining ng alkamiya. Bilang kapalit, ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa dyablo. Sa ipinagbabawal na kaalaman ng demonyo, pinaperpekto niya ang batong pilosopo, ang pinagmula ng lahat ng materya. Pagkatapos, sinira niya ang kasunduan. Ang demonyo, sa matinding galit, ay ginawa ang lahat upang sirain si Paracelsus. Ngunit si Paracelsus ang nagwagi. Isinilid niya ang batong pilosopo sa isang espada at isinara ang demonyo sa loob nito. At ang espadang yon ay nakilala bilang Azoth. Kinumpirma ni Marcus na ito ay totoo, dahil narinig din niya ang tawa ng demonyo. Iniulat ni Tatsumi kay Amon na nakita niya si Guy na hinahawakan si Shiryu, ngunit binaliwala ito ni Amon. Dahil hindi naman ito nakapinsala kay Guy. Pagkatapos ay ikinwento ni Amon kay Tatsumi ang kwento kung paano natagpuan si Guy. Sa panahong yon, ang mga kamay ng sanggol ay mahigpit na nakayakap kay Shiryu, na tila ba ang mismong espada ang nagpoprotekta sa kanya. Naniniwala rin si Amon na si Guy ang hinahanap ni Shiryu. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan nila ang dugo ni Guy upang pakalmeyin ang talam. Ang mga mata ni Guy ay hindi kailanman tumitingin sa mga tao. Palagi itong nakatutok sa mga espada. Ibig sabihin nito, lumalakad siya kasama ang kamatayan sa bawat sandali. Naabot ni Guy ang isang antas ng pag-iral na iilan lamang ang makakamit. Kinabukasan, sinimulan nila ang ritual ng pagpapahinahon para kay Shiryu. Lahat ng naroroon ay inatas ang takpan ng kanilang mga mata. Ipinatak ni Guy ang kanyang dugo kay Shiryu upang pakalmeyan ito.
Sa kritikal na sandaling ito, si Tatsumi, na hindi matanggap na si Guy ang napili, ay tinanggal ang kanyang pireng upang makita kung ano ang nangyayari. Ang demonyo sa loob ng espada ay sumekop kay Sayaka at ipinilit siyang saktan si Tatsumi. Ngunit naitulak siya ni Guy palayo sa oras. Sa paggawa nito, gayunpaman, naputol ang kanyang braso, at agad na bumagsak si Sayaka nang walang malay pagkatapos. Bagaman isinugod si Guy sa ospital, ramdam pa rin niya ang sakit mula sa kanyang nawalang braso. Isang di mawaring hapdi na walang lunas. Walang matandaan si Sayaka sa nangyari habang nagaganap ang ritual. Ang tanging magawa niya ay yakapin si Guy upang aliwin ito. Ngunit biglang itinulak niya si Guy at tumakbo sa libingan ni Wakaba. Kinakayod ang lupa at sumisigaw na ito ang babaeng nang iwan sa kanya. Pagkatapos nito, nagpasya si Amon na gamitin si Shiryu upang gumawa ng bagong braso para kay Guy. At tila yun mismo ang nais ni Shiryu din. Sa susunod na subasta, nag-alok si Marquez ng $500,000 para sa espada na Azoth. Pagkatapos kumonsulta sa organisasyon, itinaas ni Mickey ang alok sa buong $1 milyon. Tumanggi si Marquez na umatras at patuloy niyang itinaas ang presyo. Nagpalitan sila ng tawad hanggang umabot ang presyo sa $1,500,000, kung saan sa huli ay sumuko na si Marquez. Nang matapos niya ang kanyang misyon, mabilis na bumalik si Mickey sa punong tanggapan, ngunit hinarang siya ni Marquez sa daan. Iginiit ni Marquez na ibenta sa kanya ni Mickey ang espada, at pinagbanta ang ipasusundan siya ng mga tao kung tatanggi siya. Siyempre, hindi makikipagkompromiso si Mickey, kaya hinarap siya ng mga tauhan ni Marquez. Mabilis niya silang napigilan, ngunit hindi pa rin siya makaalis, dahil naging target na siya. Ni Zalchuin, inutusan siya ng kanyang mga nakatataas na tumakbo, ngunit pinalaganap ni Mickey ang hamog at tumayong handang lumaban. Sa mismong sandaling yon, nagising si Guy ng may bagong braso. Si Mickey ay walang ipinakitang takot nang harapin si Zalchuin. Gayunpaman, nang mapunta siya sa alang-enang sitwasyon, napilitan siyang pakawalan ang kapangyarihan ng espadang kulog na Falcon upang makatakas. Isang kidlat ang bumulusok mula sa kalangitan, na nakabulag sa lahat ng nasa paligid. Kahit nakaligtas siya, natuklasan ni Mickey na nawala ang espadang Azoth. Samantala, tahimik na pinagmasdan ni Guy ang kanyang bagong kamay sa ilalim ng sinag ng buwan. Hindi tumigil si Shiryu sa paghimok sa kanya na pumatay, ngunit hindi siya natinag kahit kaunti man. Hindi niya maunawaan kung bakit idinugtong ni Amon si Shiryu sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Amon na si Shiryu ay ang tagapangalaga na espada ni Guy, at ngayon ito ay magsisilbing kanyang kanang kamay at patuloy siyang poprotektahan. Sinabi niya kay Guy na kung nakaramdam siya ng anumang pagkakasala, dapat siyang humubog ng espada na mas dakila pa kay Shiryu. Nagpasya si Guy na tuparin ang mga salita ni Amon, kahit pa ikamatay niya ito. Lubos na ikinagalak ni Sayaka ang paggaling ni Guy, ngunit inisip ni Guy na si Amon ay isang handgal sa pagsira kay Shiryu para sa kanyang kapakanan. Hindi niya pinaniwalaan na karapat-dapat siya sa gayong sakripisyo. Nang makita ni Sayaka ang kaluban ni Shiryu, ipinagpalagay niya na nais ng kanyang ama na lumikha si Guy ng bagong espada upang magkasya rito. Ngunit hinati ni Guy ang kaluban sa dalawa at itinapon ito sa apoy, dahil si Shiryu ay natatangi at hindi na kailanman muling magagawa. Kahit na iniligtas ni Guy ang kanyang buhay, walang pasasalamat na naramdaman si Tatsumi. Sa halip, lalo lamang lumalim ang kanyang selos, dahil ngayon ay hawak na ni Guy si Shiryu. Naintindihan ni Amon ang kanyang nararamdaman, ngunit para kay Amon, ang espada ay isa lamang kasangkapan at ang buhay ng tao ay palaging mas mahalaga. Dahil may sariling kalooban si Shiryu, siya at si Guy ay pinagbuklod ng isang misteryosong kapalaran. Gusto ni Amon makita kung paano mabubuhay si Guy ngayong naging bahagi na si Shiryu sa kanya. Sa loob ng 40 taon, siya ay isang panday ng espada, subalit hindi pa siya nakagawa ng talam na tunay na nakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit kung mabubuhay si Guy bilang espada na yon, marahil ang batang lalaki mismo ang magiging kanyang obra maestra. Sa kanyang malawak na mansyon, natutulog si Marquez nang lumitaw sa harapan niya ang demonyo sa loob ng espadang Azoth. Nagising si Marquez nang biglaan. Kinuha niya ang espada at naalala ang labanan ni Zoltuin at Falcon. Lalo lang nitong pinatibay ang kanyang paniniwala na ang mga aral ng sinaunang pangkukulam ay hindi gawa-gawa lamang.
Mga kapangyarihang higit pa sa imahinasyon ng tao ay umiiral pa rin sa mundong ito. Sa pagtulak ng pagnanais ng paghihiganti, nagpasya si Marquez na kamtin ang kapangyarihang yun gamit ang sarili niyang mga kamay. Habang nalulunod siya sa pag-iisip, pumasok ang kanyang kapatid na babae at iginaya siya pababa para maghapunan kasama ang pamilya. Ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay tila lubos na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Ngunit wala siyang anumang kagalakan dito. Ang mga taong ito ay walang iba kundi mga artista na inupahan niya upang gumanap ng isang papel, at lubusan na siyang nagsawa sa pekeng pamilyang ito. Sinabi niya sa kanila na umalis. Umupo si Marquez ng mag-isa sa harap ng marangyang hapagkainan, habang bumababa ang luha sa kanyang mukha. Nang gabing yun, nagsagawa si Marquez ng ritual ng panalangin kasama si Azoth, ngunit hindi siya sinagot ng espada. Iniimbestigahan ng Sociedad Organization ang lahat ng kanilang mahahanap tungkol kay Marquez. Siya ay dating nag-aral sa Imperial University, ngunit sa isang holiday 2 taon na ang nakakaraan, nasangkot siya sa isang aksidente sa trapiko na ikinamatay ng pareho niyang magulang at kapatid na babae. Si Marquez mismo ay naiwang paralisado mula baywang pababa nang walang pag-asang gumaling. Tapos, nang walang babala, lumitaw si Erica sa pintuan ni Marquez. Sinubukan niya siyang kontakin ng maraming beses noon, ngunit hindi siya kailanman sumagot. Alam ni Marquez na bumalik si Erica kay Mary Tanabe, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Bagaman nagpakita siya ng masayahing anyo at nag-alok ng kanyang basbas, sa loob ay wala siyang naramdaman kundi pighati. Ibinahagi na nila noon ang napakasayang panahon ng magkasama. Gusto ni Marquez na pagbayarin ang mga mangangalakal na yun. Napansin ni Azoth ang nagliliyab na apoy ng puot sa loob ni Marquez at lumitaw upang ipagkaloob ang kanyang hiling. Kinabukasan, nang bumalik si Sayaka mula sa paaralan, naghihintay na si Tatsumi upang makipagkita sa kanya. Sa totoo lang, may balak siyang angkinin si Sayaka para sa sarili niya, dahil sama ng loob niya na mas paborito ng kanilang master si Gai. Mabuti na lang, dumating si Gai sa tamang oras para pigilan siya. Ginamit ni Tatsumi si Gai na dahilan para sa kanyang masamang gawa at sumugod sa kanya, handang lumaban. Ngunit madali lang siyang pinatalsik ni Gai gamit ang kapangyarihan ni Shiryu. Paulit-ulit na sinulsulan ni Shiryu si Gai na tapusin na si Tatsumi. Ang boses ni Sayaka ang nagpabalik kay Gai sa kanyang katinoan. Pagkatapos, patuloy na umalingaw-ngaw ang boses ni Shiryu sa isip ni Gai. Itinutulak siya sa bingit ng kabaliwan hanggang sa muntik na niyang sirain ang braso niya mismo. Nang magmadali si Sayaka para pigilan siya, napansin ni Gai na tumahimik ang boses. Ang kasal ni Natasha at Erica ay ginanap ng palihim. Habang malapit na silang magpalitan ng singsing, dumating si Marquez. Pumasok siya sa bulwagan ng seremonya at dahan-daang tumayo, ikinagulat ng lahat ng naroon. Sa bahay ng mga Ogata, natapos ni Kiyomi Hussein ang maalamat na sibat na Tanbakiri at dinala ito upang ibalik kay Amon. Ngunit wala si Amon sa bahay, kaya naiwan lang niya ang sibat sa kanyang mga alagad. Si Tatsumi ay nakatago sa isang sulok at narinig ang buong pag-uusap nila. Balik sa seremonya, ang mga mata ni Marquez ay nagliliyab sa puot. Sumugod siya kina Tasho at Erica Swift na parang bugso ng hangin. Lumitaw si Miki at hinarang ang kanyang pag-atake, na nagbigay sa mag-asawa ng pagkakataong tumakas, ngunit agad silang naabutan ni Marquez. Sa sandaling yun sa bingit ng kamatayan, tinawag ni Erica ang pangalan ni Marquez, at nagpabalik yun sa kanya. Bumagsak siya sa lupa, humahagulhol ng walang humpay. Lumapit si Miki sa kanyang tabi, inaliw siya, at inimbitahan si Marquez na sumali sa organisasyon. Kahit sa pagbalik kasama si Miki, hindi pa rin tumigil sa pag-iyak si Marquez. Hindi siya makapaniwala na sinubukan niyang patayin si Erica, ang taong pinakamamahal niya sa mundo. Ngunit sa totoo lang, si Marquez ay nasa ilalim ng kontrol ni Azoth, at nang magkamalay siya, wala siyang naaalala. Lihim na binuksan ni Tatsumi ang sibat na Tanbakiri upang suriin ito at agad siyang nasapian nito. Dinala ni Miki si Marquez sa organisasyong Shoshidai, isang kanlungan para sa mga taong tulad nila. Doon, sila ay papasok sa isang malalim na pagtulog. Habang nagpuputol ng kahoy si Gai, inambus siya ni Tatsumi nang walang babala. Si Tatsumi ay naging busoma na, at wala ng pag-asa ng kaligtasan. Nakita ni Sayaka ang naging anyo ni Tatsumi at siya ay nawala ng malay noon din.
Kahit isang busoma, hindi pa rin mawala kay Tatsumi ang kanyang pagkabaliw sa pagnanais na higaitan si Guy. Sinabi ni Miki kay Marcus na kahit nananatili silang nasa matatag na kalagayan, panahon na lang ang magsasabi bago sila rin ay maging busoma. Ang kapalaran ng mga nakipagsanib sa sandata ay nakatadhana na. Ang tanging natitira na lamang ay kung kailan ito mangyayari. Nakiusap si Marcus kay Miki na maging kaibigan niya. Ang hindi niya inaasahan ay itinuring na pala siya ni Miki na kaibigan. Sa kabila ng walang tigil na pag-atake ni Tatsumi, tumanggi si Guy na gamitin si Shiryu para lumaban, tinitiis. Matinding sakit sa buong katawan niya. Si Guy Ogata ay nagpumiglas laban sa tukso ni Shiryu, ngunit ang kanyang kagustuhan ay unti-unting nanghihina. Isang sigaw ang lumabas mula sa kanya na parang ungol ng demonyo, at ang kanyang kanang braso ay pumilipit at nag-anyo bilang isang talam. Ang kanyang kontrol ay tuluyang nawasak. Ihinigis ni Guy ang kanyang sarili kay Tatsumi na may galit na hindi na makatao. Sa sandaling naramdaman ni Amon ang layunin ng pagpatay at dumating, tanging si Sayaka lamang ang natagpuan niyang nakahandusay at walang kibo sa lupa. Si Guy at Tatsumi ay naglaban patungo sa kailaliman ng kagubatan. Tinamaan ng talam ni Guy ang tagiliran ni Tatsumi, pilit siyang pinapaatras, ngunit ang paghabol ay hindi nagtatapos doon. Samantala, ipinakilala ni Kyoka si Marcus sa pamunuan ng Shoshidai, na siyang maglalagay sa kanya sa ilalim ng kanilang proteksyon. Kasabay nito, dinala si Miki para sa pagsusuri. Ang pagbabagong anyo ni Miki ay tumaas ng 2%, ngunit walang nakitang anumang abnormalidad. Ikinagulat ng lahat ang mga resulta. Natuklasan nila na ang sandata sa loob ng katawan ng isang host ay unti-unting nawawala ang pisikal na istruktura nito, gayunpaman ay nasisuri pa rin sa imaging, tulad ng isang multo. Ipinaliwanag ng mga pinuno ng Shoshidai kay Marcus na sinisiyasat nila ang pamamaraan kung paano nakapasok at kinokontrol ng mga sandata ang mga tao. Kung magtagumpay sila, maaari nilang ibalik si Marcus mula sa pagiging chrysalis sa isang normal na tao at alisin ang panganib na maging busoma siya. Tinanong nila si Marcus tungkol sa nangyari habang siya'y sinasaniba ni Azoth, ngunit ang kanyang mga alaala ay malabo, sa pinakamaganda. Nang malaman niya ang nangyayari, nasa kanyang mga kamay na ang espada. Nakasanib na ito sa kanyang katawan na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Naniniwala ang mga pinuno na ang mga host ng chrysalis ay nagtataglay ng bagong potensyal para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Walang ibang pagpipilian si Marcus kundi ang sumali sa organisasyon, sapagkat sila lang ang makapagliligtas sa kanya, at bilang ganti, tutulungan niyang iligtas ang sangkatauhan. Sa isa pang silid, patuloy na nagsasagawa si Mina ng mga pagsusuri kay Miki. Pareho silang umaasa sa araw na matatapos ang pananaliksik ni Shoshidai upang makabalik si Miki sa pagiging isang normal na tao. Kinatatakutan ni Miki na habang siya ay natutulog, makakahanap si Mina ng ibang lalaki, dahil ang pagtulog sa loob ng pod ay pakiramdam na lumulubog sa walang hanggang kadiliman. Hinahangad niyang mamuhay tulad ng ordinaryong tao, manood ng sine kasama si Mina, magbahagi ng pagkain, maglakad-lakad, at maging malaya sa pakikipag-date. Habang sila ay nag-uusap, tumawag si Kyoko at pinapunta si Miki sa kuba ng armas. Dahil nag-iisa doon si Marcus at hindi siya mapakali. Nagbahagi sina Miki at Mina ng isang mainit na halik bago siya umalis. Ang buwan ng gabing yun ay pula na parang dugo. Naghulihan sila Guy at Tatsumi hanggang sa lungsod, nag-iwan ng maraming nasawi sa kanilang dinaraanan. Sa huli, ang talam ni Guy ay tumagos sa katawan ni Tatsumi. Sa parehong sandali, natukoy ng Shoshidai ang pagkakaroon ni Guy at Tatsumi. Pagbalik sa punong tanggapan, niyakap agad ni Marcus si Miki nang makita niya ito, umiiyak ng malakas. Kaalis lang buksan ni Kyoko ang vault ng armas para sa paglilibot ni Marcus nang makatanggap siya ng utos mula High Command, kaya iniwan niya sina Marcus at Miki at dali-daling umalis. Isang scout na nakatuklas kay Guy ang naglunsad ng pag-atake. Sa isang iglap, biglang nagkamalay si Tatsumi, sinipa si Guy palayo, at tumakas. Sa matinding galit, pinabagsak ni Guy ang helicopter mula sa himpapawid, na nagliyab. Hindi matukoy ni Kyoko kung si Guy ay isang chrysalis o busoma. Matapos bumalik sa katinoan, kinakaladkad ni Guy ang pagod niyang katawan pauwi. Nagwala si Shiryu at hinawakan si Guy sa leeg. Sinusubukan niyang hilahin ang kaluluwa nito patungo sa kadiliman.
Pinilit ni Amon na pigilan ito, at nasugatan din siya upang iligtas si Guy. Pagkatapos ng isang pagpupunyagi, sa huli ay sumuko si Shiryu. Samantala, binibigyan ni Mickey si Marcus ng tour habang ipinapaliwanag ang kalikasan ng mga isinumpang sandata. Ang mga ito ay kagamitang pandigma na may sariling buhay at kalooban. Sinisip-sip nila ang puot ng bawat pinatay nila, ngunit walang nakakaunawa kung bakit nila kayang manipulahin ang mga tao. Isa sa mga tungkulin ng Shoshidai ay patulugin ang mga host na Chrysalis upang pigilan ang mga ito sa pagbabago. Tulad ng isang Chrysalis na tiyak na magiging paru-paro, isang araw sila rin ay magiging busoma. Kapag nangyari yun, mawawalan sila ng lahat ng kalooban, at magiging karugtong na lamang ng mismong sandata. Nang wala nang natitira kundi ang pagnanais na pumatay, isa na namang masaker ang naganap. Lumusat si Zozon sa isang bilangguan at inubos ang buhay ng bawat bilanggo, kumain sa kanilang pagkamuhi at uhaw sa dugo na parabang isang marangyang piging. Pagkatapos, sina Mickey at Marcus ay isinailalim sa hibernation, at muling nagising si Ikiho. Nagtago si Chasumi sa kagubatan, malubhang nasugatan. Sa kanyang pagkaulol, sinalakay niya ang mga hayop at ang sinumang dumadaan upang bigyang kasiyahan ang uhaw ni Tambukiri sa dugo. Hinanap ni Sayaka sa lahat ng dako si Guy at natagpuan siyang nakasarado sa loob ng isang aparador. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit wala itong sinabi at kumilos sa pinakakakaibang paraan. Matapos obserbahan ang mga kilos ni Guy, napagtanto ni Amon na ang bata ay nagbalik sa pagkabata. Marahil ay kinatatakutan ni Guy ang kapangyarihan ni Shiryu ngayong ganap na itong sumanib sa kanya. Sinusubukan niyang takasan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbalik sa pagkabata. Lumabas si Ikiho mula sa kanyang hibernation pod matapos ang 16 na taon at 24 na araw. Alam niyang sa pagkakataong ito ay haharap siya sa isang misyon na may malaking kahalagahan. Ang alma core ni Ikiho ay ang Chakram, ang sandata ni Vishnu, ang pinakadakilang Diyos mula pa noong bukang liwayway. Nang paglikha, si Ikiho ay anak ng mga Diyos, nakatayo sa itaas ng lahat ng iba pa. Bumukas ang bakal na tarangkahan ng punong himpilan. Sumakay si Ikiho sa isang supercar at humarurot palayo. Ito ang unang beses ni Kaioka na makatrabaho si Ikiho, bagamat marami na siyang narinig tungkol sa Chakram at sa estilo nito ng pakikipaglaban. Isinalaysay ng mga sinaunang epiko ng India ang tungkol sa isang kaharian na nagtamo ng galit ng mga Diyos. Taglay ang isang singsing ng liwanag, bumaba ang banal na mensahero upang parusahan ang hari at ang kanyang mga tao. Sinunog ng liwanag na iyon ang lahat ng nasa landas nito. Kumalat ang balita na ang makinang na singsing na hawak ng sugo ay ang Chakram. Iniwan ito ng mga Diyos at sinamba ng mga mortal bilang sagradong sandata bago ito ikinubli. Ang kasalukuyang humahawak ng Chakram ay ang pinakamalakas na Chrysalis ng Shashanei, si Ikiho. Nang gabing yun, inihanda ni Sayaka ang paboritong ulam ni Guy ngunit nadiskubreng wala ito sa kanyang silid. Nakita niya ito sa kagubatan, nakaupo sa harap ng isang estatwa at nakangiti. Pagkatapos, nagsimulang umulan, at umiyak ito tulad ng isang maliit na bata. Naaalala ang mga salita ng kanyang ama, umupo si Sayaka sa tabi niya at malumanay siyang hinikayat na sumama. Sa bahay, pumunta si Eman upang ihatid ang espada kay matandang Kijitsu, na bumuhos ng papuri sa kanya para sa kanyang husay sa paggawa. Ngunit tila hindi pa rin kontento si Eman, dahil ang kanyang habambuhay na hangarin ay makagawa ng talam na kayang pumutol sa espada sa loob ng kamalayan ng isang tao. Habang umiinom ng tsaa, tinalakay nila ang Shiryu. Naniniwala si Eman na tanging ang Shiryu lamang ang makapuputol sa talam na nakabaon sa isip ni Guy. Ayon sa tradisyon ng mga panday ng espada, kapag gumagawa ng espada, dalawa ang kanilang ginagawa at pipiliin ang mas mahusay. Nangatwiran si Eman na kung talagang mayroong dalawa, kung gayon, ang Shiryu ay marahil ang mas mahina sa dalawa. Sapagkat wala itong inskripsyon, nangangahulugan yun na baka naroon pa rin sa isang lugar ang mas matibay na bersyon. Sa pagawaan ng pagpakinis ng Fujisho, pinapakinis ni Heida at Kiyomi ang mga espada ng magkasama. Pareho silang sumang-ayon na ang pinakamagandang bahagi ng isang espadang Hapon ay ang mismong talam. Sa kanluran, maraming espada at sandata ang may maringal na pinalamuti ang panyo, ngunit ang kagandahan ng isang talam ay umiiral lamang para sa pagkitil ng buhay.
Ang katana ang tanging sandata sa mundo na nagtaas sa talam na pangwakas ng buhay sa isang anyo ng sining. Habang tumatalas ito, lalo itong gumaganda. Ang pinakamakapangyarihang sandata na nagtataglay ng pinakamarangal na kagandahan ay ang espadang Hapon, at ang kanilang sining ay pinuhin ang kagandahan nito sa sukdulan. Lubos na nahuhumaling si Kiyomi sa mga espadang Hapon kaya't matutukoy niya kung saan nagmula ang buhangin ng bakal at paano hinasa ang talam sa pamamagitan lamang ng pagdaan ng kanyang dila dito. Humiling pa siya kay Heida na dampiin siya ng bagong pinakintab na espada para maramdaman lang ito. Binago ni Sayaka ang isa sa mga yukata ni Eman para isuot ni Guy sa pista. Si Sayaka naman ay nagpalit ng yukata na may disenyo ng mga paru-paro. Hindi niya alam na may lihim na nagmamasid sa kanya. Isinama ni Sayaka si Guy sa pista. Ang lugar ay pinalamutian ng nakasisilaw na dekorasyon, abalang naglalakad ang mga tao, na may mga laro at pagkain. Mga tindahan sa lahat ng dako. Ang lahat ng naruroon ay lubos na bago para kay Guy. Iginiya siya ni Sayaka sa sunod-sunod na atraksyon, habang nananalo ng sandamakmak na premyo. Nang gabing yun, nakatanggap si Kiyomi ng bagong kliyente. Sinabi nilang nagmamadali sila at nag-iwan ng malaking halaga ng pera. Nang buksan ni Kiyomi ang kahon, nadiskubre niyang ang espadang nasa loob ay Shiryu. Sinimulan niya itong pakintaban habang napakatindi ng kanyang tensyon. Sa kabila ng kanyang buong pagsisikap, hindi nakawala si Kiyomi sa kontrol ng Shiryu. Iwinasiwas niya ang talam patungo kay Heida, takot na takot. Siya ay napasuray-suray paatras ng paulit-ulit hanggang sa tumama ang espada sa altar ng pamilya, na nagpadala. Ang mga larawan ng ninuno ay nagbagsakan sa sahig, na nagpabalik sa katinoan ni Kiyomi. Agad niyang inutusan si Heida na lumabas ng silid at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang espada ay patuloy na humihingi ng mas maraming dugo. Walang ibang pagpipilian, inialay ni Kiyomi ang sariling dugo upang patahimikin ito. Ginabayan ng naglalahong alaala ni Miura, nakarating ito sa isang teatro at tinugtog ang pyesa ng piano na minahal ni Miura. Samantala, dumating din ang Fire Sword. Sila ay magkaparehong diwa, parehong isinumpa na espada na ipinanganak sa panahon ng mito. Ang espada ng apoy ay natalo na kay Zoltuan dati at desididong bawiin ang karangalan nito sa bagong laban. Sina Grims at Arnis ay nakatayo sa ibabaw ng matayog na gusali sa itaas, pinapanood ang laban. Si Grims ay tinawag na Diyos ng kamatayan mula pa noong simula ng sangkatauhan. Naniniwala siya na nalalapit na ang panahon ng Busoma at ang sangkatauhan ay mahuhulog sa impyerno. Muli, ang espada ng apoy ay natalo kay Zoltuan. Dinala ni Sayaka si Guy sa isang dambana upang magdasal, umaasa na babantayan siya ng mga Diyos. Sa pagbalik, hinaharangan ni Tatsumi ang kanilang daan. Sa puntong ito, siya ay ganap na nasa ilalim ng impluwensya ng sandata, pinakikilos ng iisang hangarin na pumatay. Sayaka, niligaw ni Shiryu ang atake ni Tatsumi para protektahan si Guy. Ngunit dahil bumalik si Guy sa pag-iisip ng bata na walang kagustuhang lumaban, madali siyang naitabi. Nagmamadaling lumapit si Sayaka sa tabi ni Guy, nababalisa, ngunit sa sumunod na sandali, binuhat siya ni Tanbukiri sa ere. Itinutok ng sibat ang dulo nito sa lalamunan ni Sayaka. Sumigaw siya sa takot, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Dumating si Ikiho sa tamang oras at nahiwalay ang braso ni Tatsumi gamit ang chakram, iniligtas si Sayaka. Bagamat dati tao si Tatsumi, ngayon, wala na siyang iba kundi isang kaawa-awang halimaw na kontrolado. Ng kanyang sandata, inutusan ni Tanbukiri si Tatsumi na kunin ang sibat gamit ang natitira nitong braso at sumugod kay Ikiho. Kay Kiyomi naman, bumalik ang misteryosong kliyente para sa espada nang matapos ito. Si Kiyomi ay lubhang pagod, ang kanyang mga braso ay puno ng sugat mula sa pagkuha ng sarili niyang dugo para sa talam. Tinanong ni Heida ang kliyente tungkol sa pinagmulan ng espada, ngunit ngumiti lamang ang lalaki at dinala ang espada palayo. Paulit-ulit na sumibas pababa si Tatsumi, ngunit walang ni isang tama ang nakalapat kay Ikiho. Siya ay lubusang nalukab ni Tanbukiri at lampas na sa anumang pag-asa ng kaligtasan. Ang tanging magagawa na lamang ni Ikiho ngayon ay bigyan siya ng mabilis na katapusan. Gamit ang chakram, hinawakan ni Ikiho ng mahigpit si Tatsumi. Sa kamay ni Guy, hindi mapigil ang nanginginig si Shiryu. Sa isang iglap, sina Tatsumi at Tanbukiri ay natunaw sa tubig.
Habang paalis na si Ikiho, bigla niyang napagtanto na si Guy pala ang taong kanyang hinahanap. Lumingon pabalik si Ikiho at itinutok ang kanyang nagliliyab na pulang mga mata sa bata. Nang walang salita, lumapit si Ikiho kay Guy at sinuntok ito ng malakas. Napahagulgol si Guy at umiyak ng malakas na isusumbong niya ito sa kanyang ina. Mabilis na sumugod si Sayaka at tumayo sa pagitan nila upang protektahan si Guy. Hindi pinansin ni Ikiho ang babae, isinantabi lang siya. Hinawakan niya si Guy sa kwelyo at hiniling na ipakita ang tunay niyang anyo. Biglang lumabas si matandang Kaijitsu. Isang tingin lang ang kinailangan niya para makilala si Ikiho bilang miyembro ng Shashidai. Umupo sila upang mag-usap. Patuloy na sinusuri ni Ikiho ang kalagayan ni Guy. Kung makokontrol pa ni Guy ang sarili niya, dadalhin siya ni Ikiho sa Shashidai. Ngunit kung naging busoma na si Guy, wala nang ibang pagpipilian si Ikiho kundi tapusin ang kanyang buhay. Alam ni Kaijitsu hindi lang ang Shashidai, kundi pati na rin ang organisasyong gabay. Isinantabi sila ni Ikiho bilang mga batang naglalaro, walang iba kundi balakid sa daan. Hindi nagustuhan ni Soon, isang miyembro ng gabay, ang mga salitang yon. Ang paggamit ng mga demonyo upang lupigin ang mga demonyo ay erehiya. Ang matuwid na landas ay para sa mga tao na wasakin ng busoma sa pamamagitan ng sarili nilang mga kamay, at siya rin ay narito upang tugisin ang isa. Ngunit itinuring ni Ikiho ang lahat ng ginawa ng gabay bilang mga langgam lamang na sumusubok magpataob ng isang karwahe. Nais agad alisin ni Soon si Ikiho, alam niyang hindi may iwasang maging isang busoma rin ito. Walang balak si Kaijitsu na pigilan ang kanilang labanan. Ang sagupaan ni Nagabay at Shashidai ay lubhang bihira, at ang matanda ay sabik na manood. Hindi alam ni Ikiho na taglay ni Gabay ang lihim na sining ng Kenpo Unconscious School. Nilinis nila ang kanilang isipan at idinaan ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga kamao. Sumugod si Soon at sinuntok si Ikiho. Talagang nagulat si Ikiho sa lakas ni Soon. Hindi niya inaasahan na kakailanganin ng chakram laban sa isang ordinaryong tao lamang. Sa gitna ng pangyayari, napansin ni Kai ang isang bagay na lumilitaw mula sa lupa, na sumusugod patungo kay Soon. Sinipa niya ang isang bato dito, pinilit itong umurong. Nadama ni Soon ang malademonyong enerhiya na umiikot kay Kai at agad na gumalaw upang harapin siya. Ang busoma na nakatago sa sariling anino ni Soon ay lumitaw at pinaslang siya. Pagkatapos ay itinusok nito ang matalim nitong sibat patungo kay Kai, sinugatan siya. Ang amoy ng dugo ay agad na pumukaw kay Shiryu. Pinangunahan nito si Kai, na nagpasok ng talam sa ulo ng kaaway. Nagpigil si Ikiho, gustong makita ang tunay na kapangyarihan ni Kai. Humataw muli si Kai at pininsala ang halimaw sa paraang halos mahati ito, ngunit hindi ito namatay. Nagpakawala ito ng huling atake bago sinamantala ang pagkakataon para tumakas. Gusto ni Ikiho na tiyakin para sa sarili kung naging busoma na nga si Guy. Tinamaan niya si Guy gamit ang chakram. Ang tama ay nagpabalik din kay Guy sa ulirat. Ipagpapatuloy na sana ni Ikiho ang kanyang pag-atake, ngunit kumapit sa kanya si Kaijutsu. Sinamantala ni Sayaka ang pagkakataon upang tulungan si Guy na makatakas. Galit na galit si Ikiho at kaya niyang patayin si Kaijutsu, ngunit nagpigil siya. Alam niyang kailangan pa niya ang matandang lalaki para gabayan siya kay Guy. Dinala ni Kaijutsu si Ikiho upang makipagkita kay Amon para matuto siya tungkol kina Guy at Shiryu. Sina Guy at Sayaka ay nagkubli sa isang kuweba na malalim sa kagubatan, isang lugar na madalas nilang puntahan noong bata pa sila. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Guy. Nasugatan din si Shiryu habang pinuprotektahan siya. Ang kuweba ay nagpaalala kung paano laging umalis si Guy sa kanilang tahanan noong bata pa siya, at bumabalik lang sa tuwing wala na siyang ibang mapuntahan. Ang tinatakbuhan ni Guy ay ang kadiliman. Gaano man kalayo ang itakas niya, palagi itong kumakapit sa kanya at sinubukan siyang sirain. Gaano man siya kalakas lumaban, hindi niya ito kailanman matatakasan, kaya nagpasya siyang baguhin ang paraan ng kanyang pag-iisip. Nais ni Guy na lumikha ng tibak na kayang putulin ang mundo mismo at ang dilim na habang buhay na bumabagabag sa kanya. Kinatakutan ito ni Sayaka. Naniniwala siya na kahit hindi makatakas si Guy sa dilim, may liwanag pa rin sa mundong ito, ngunit hindi yun nakita ni Guy sa ganoong paraan. Magkaiba ang mundo niya at ni Sayaka, kaya't hinding-hindi magtutugma ang kanilang pananaw.
Kahit na nagpapasalamat siya kay Amon sa pagpapalaki sa kanya, hindi pa rin niya itinuturing ang matanda bilang kanyang ama. Ni hindi niya itinuturing ang lugar na ito bilang isang tunay na pamilya. Labis na nalungkot si Sayaka sa mga salitang ito. Sa mga panday ng espada, may isang alamat na naipasa na ang espadang Shiryu ay hindi gawa ng kamay ng tao kundi hinulma ng isang dragon. Noong kalagitnaan ng panahong Muromachi, hindi kalayuan sa kabisera, may isang dambana na naglalaman ng sungay ng dragon. Isa sa mga pari ay nagplano ng masamang pakana, kasama ang isang babae. Ninanakaw niya ang kahon na naglalaman ng sungay ng dragon. Nang buksan nila ito, isang dragon ang lumitaw. Isang matinding sinag ng liwanag ang pumasok sa bibig ng babae. Nabuntis siya at nagsilang ng isang bata, ngunit ang sanggol ay isinilang na may kaliskis, mga mata, at mga sungay ng isang dragon, kaya't binalot nila ito at itinapon sa ilog. Ang bata ay natagpuan at inampun ng isang matandang panday ng espada at naging kanyang apprentice. Ang anak na babae ng panday ay naging malapit din sa bata. Ilang panahon ang lumipas, pumanaw ang matandang panday ng espada. Ang batang dragon ay ipinagpatuloy ang trabaho ng kanyang maestro sa pandayan. Patuloy na lumago ang kanyang kasanayan hanggang sa kumalat ang kanyang reputasyon sa lahat ng dako. Siya at ang dalaga ay bumuo ng pamilya at tinanggap ang isang bagong miyembro. Lubos siyang natuwa na makitang ang sanggol ay walang alinman sa mga katangian ng dragon. Ang kanyang katanyagan ay umabot sa kaalaman ng namamayaning shogun, si Ashikaga Yoshiki, na nagutos sa kanya, upang makalikha ng espada na walang kapantay. Nang matapos ang espada, nais nilang personal niya itong iharap sa shogun. Bagaman ang kanyang anyo ay nagdulot ng matinding panganib sa nasabing pagharap, hindi niya maaaring suwayin ang utos. Lubos na nasiyahan ang shogun sa espada. Ngunit sa sandaling tumama ang kanyang paningin sa mukha ng panday, galit na galit siya at ipinag-utos ang pagkitil sa buhay ng buo niyang pamilya. Sa kabila ng kanyang desperadong pagsamo, sapilitang inilabas ang kanyang asawa at anak at kinatlan ng buhay. Tinangkari nila siyang patayin, ngunit walang talam ang makakatago sa kanyang balat. Sa huli, ipinatapon siya sa laot ng dagat. Siya mismo ay nagsimulang magduda kung ang kanyang pag-iral ay isang pagkakamali. Taglay ang puot ng isang dragon, gumawa siya ng dalawang espada. Ginamit niya ang mas mahina sa dalawa upang kitilin ang kanyang sariling buhay. Tila damaloy ang kanyang matinding paghihirap sa talam, at ang espada ay kumitil sa buhay ng shogun upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, kapwa nawala ang dalawang espada. Umiyak si Aikeho nang marinig ang kwentong ito, bagamat mabilis siyang bumalik sa kanyang karaniwang malamig na pagtitimpi. Bukod sa kwentong ito, mayroong di mabilang na iba pa tungkol sa mga batang naghirap dahil sa mga sinumpang espada. Nadama ni Amon na si Aikeho ay katulad ni Guy, na hinahabol din ng kadiliman. Ngunit tumanggi si Aikeho na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang bumalik sina Sayaka at Guy, natagpuan nila si Aikeho na naghihintay sa kanila. Sa puntong ito, hamupa na ang kanyang matinding Hanggaryang manakit. Nais niya lang dalhin si Guy sa Shoshidai. Dahil yun ang mundo kung saan tunay na nabibilang si Guy, pinayagan ni Amon si Guy na gumawa ng sarili niyang desisyon. Bagaman naniniwala siya na mas mabuti kung sumama ang bata kay Aikeho, pumayag si Kaijitsu. Nais nila na mailagay si Guy sa isang kapaligiran na babagay sa kanya, at sabik silang makita kung ano ang magiging siya. Pumayag si Guy na sumama kay Aikeho. Hindi matiis ni Sayaka na paalisan siya at hinabol niya sila hanggang sa makakaya niya. Sa loob ng mansyon ni Shin Matoba, nagsimulang umungol ang ikalawang espada na si Shiryu. Bago bumalik sa Shoshidai, inihatid ni Aikeho si Guy sa sarili nitong tahanan upang makasama muli ang asawa matapos ang 16 na taon ng paghihiwalay. Tumanda na si Kai, habang si Aikeho naman ay mukhang hindi nagbago. Ang hardin ay puno ng mga rosas, simbolo ng pagkabago, tulad ng hangarin ni Kai na manatili sa tabi ni Aikeho ng mas matagal pa. Sa kabila ng maraming taon ng paghihiwalay, hindi kailanman nakasama ni Kai ang iba o pinag-isipan ang muling pagpapakasal. Para sa kanya, laging nandito lang si Aikeho at hindi kailanman talaga umalis. Nagsimulang malito si Guy. Inilibot siya ni Aikeho sa hardin ng rosas upang ipaliwanag ang lahat, mula sa kapalaran ng pagiging busoma hanggang sa pagtulog sa Shoshidai. Sa panahon ng pagtulog, hihinto sila sa lahat ng aktibidad at mananatiling nakaimbak.
Gigisingan lamang sila kapag kinailangan. Siyempre, hindi makita ni Aikeho si Kai habang natutulog ito. Nagkakilala sila noong high school nang mas bata lang si Kai ng 1 taon sa kanya. Ngunit matapos maging isang chrysalis, si Aikeho ay isinailalim sa pagtulog at huminto sa pagtanda ang kanyang katawan. May patakaran ang Shoshidai na nagbabawal sa mga miyembro na magbunyag ng anumang impormasyon sa mga tagalabas, kaya walang alam si Kai tungkol sa sitwasyon ni Aikeho. Ngunit hindi niya ito kailanman kinwestiyon, sa halip ay pinili niyang manatili at maghintay sa kanya. Pagkatapos niyang matapos ang paliwanag, itinaboy ni Aikeho si Guy para magkaroon sila ni Kai ng oras na sila lang. Ang bata ay gumala sa mga kalye ng mag-isa hanggang sa mahagip ng kanyang mata ang isang poster na may nakasulat na Sword Soul. Puno ng sigla ang kapaligiran sa loob. Sa entablado, 2 pinalista ang matinding naglalaban. Nang marealize ni Guy na isa lang pala itong video game tournament, gusto niyang umalis, ngunit masyadong siksikan ang tao kaya hindi siya makalabas. Sa entablado, si Midoriko ay puno ng kagalakan. Mabilis niyang natalo ang kalaban at naghandog ng awit sa mga manunood sa ibaba. Sa bahay naman, pinatugtog ni na Aikeho at Kai ang awit mula sa kanilang school dance noong taong yun at nagsayaw ng waltz ng magkasama. Noon, pinigilan ni Aikeho ang dance partner ni Kai sa pagsasayaw dahil sa matinding selos, para lang matuklasan pagkatapos na kamag-anak pala ito ng dalaga. Iyon ang munting di pagkakaunawaan na naglapit sa kanila. Nakaramdam si Aikeho ng kurot ng kalungkutan habang tinitingnan si Kai ngayon. Tinulungan niya itong pinturahan ng mga kuko sa paa at nagbalik tanaw sila sa mga nakaraang araw. Marami pa ring lugar na gustong puntahan ni Kai kasama si Aikeho at sabik siyang bumalik. Sa lawa kung saan nila nabuo ang kanilang pinakamamahal na alaala. Nang sabihin ni Aikeho sa kanya na dadalhin niya siya doon, masayang nagmadali si Kai para maghanda. Nang sandaling yun, may dumating na tawag mula sa kanyang tagapag-alaga, na nagbibigay alam kay Aikeho na lubhang lumala ang kalusugan ni Kai. Umakyat si Aikeho sa silid ni Kai. Tiningnan niya ito na may nagniningning na mga mata. Naisip niya na baka isa lang siyang ilusyon, ngunit hanggat nasa tabi niya ito, wala siyang pakialam. Bumalik si Midoriko sa berdeng silid. Salungat na salungat sa kanyang cute at palakaibigang pag-uugali sa entablado, siya ngayon ay hindi matiis na. Mayabang sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Muling nakasalubong ni Midoriko ang kanyang kalaban sa palikuran. Dahil hindi na siya magkakaroon ng ibang pagkakataong makita ito pagkatapos ng laban, nagtago siya doon para lang magpasalamat. 1 taon na ang nakalipas, nasa bingit siya ng pagwawakas sa kanyang buhay. Maling pinagbintangan siya sa trabaho at napilitang magbitiw, ngunit ang ngiti ni Midoriko ang nagligtas sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng lakas upang manatiling positibo at maghanap ng bagong trabaho. Sa kanyang paningin, si Midoriko ay isang anghel. Sa harap ng kanyang taos-pusong salita, pagkasuklam lang ang naging reaksyon ni Midoriko at nagpakawala siya ng masasakit na salita. Sa kanya, ang kanyang kalupitan ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkasira ng loob. Nang maglaon, dumalo si Midoriko sa isang panayam. Nang matapos ito, muli siyang nakasalamuha ang kanyang kalaban. Nang makita niyang may nangyari sa kanya, iginiit niyang tumulong. Nang walang imik, hinawakan ni Midoriko ang kanyang bag at pinaghahampas ito sa kanya. Tila inilalabas ang lahat ng kanyang pagkabahala at galit. Matapos itong tiisin ng matagal, sa huli ay hindi na niya nakayanan at ginantihan si Midoriko, dala ng matinding galit. Ang apoy ay nagliyab na parang flamberge. Malubhang nasugatan matapos matalo ni Zoshuin, desperado itong naghahanap ng bagong punong abala ng ito ay nakita si Midoriko na inaatake. Lumipad ito patungo sa kanya at sinamantala ang pagkakataon upang himukin siyang hawakan ito. Hinawakan ni Midoriko ang flamberge at pinatapos ang buhay ng lalaki. Labis na natuwa si Kei nang dalhin siya ni Aikeho sa tabi ng lawa. Sa sandaling panahon, pakiramdam niya'y bumalik siya sa kanyang kabataan, ngunit panandalian lang ang saya. Nang makita ni Kei ang sarili niyang refleksyon sa tubig, isang biglaang alon ng sakit ang bumalat sa kanya. Gusto siyang dalhin ni Aikeho sa ospital, ngunit nakiusap siyang iuwi na lang siya. Sa ilalim ng kontrol ng flamberge, malugod na pinagkaguluhan ni Midoriko ang isang buong blok ng lungsod. Sinubukan ni Guy na sumugod at pigilan siya, ngunit nasunog siya ng apoy mula sa espada.
Noon lamang pinamahalaan ni Shiryu si Guy at naglunsad ng pag-atake kay Midoriko. Nakita ng Shoshidai ang paglitaw ng Flamberge, ngunit hindi nila marating si Aikiho, na labis na nagpabalisa sa kanila. Sa panahong ito, naiuwi na ni Aikiho si Kei. Sa kanyang kahilingan, binuksan niya ang kahoy na aparador sa silid nito. Sa loob nakasabit ang isang magandang wedding dress. Matagal na itong inihanda ni Kei, naghihintay na mag-propose si Aikiho. Agad na lumuhad si Aikiho sa harap niya, humingi ng paumanhin sa pagtagal, at nagtanong para sa kanyang kamay. Matapos ang lahat ng mga taon ng paghihintay, sa wakas ay naisuot ni Kei ang wedding dress na inihanda niya. Ngunit ngayon, papalapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Bagaman hindi kailanman naunawaan ni Kei kung bakit nawawala si Aikiho sa mahabang panahon nang hindi tumatanda kahit isang araw, hindi niya kailanman pinagsisihan ang pag-ibig niya rito. Hinalikan ni Aikiho ang kanyang mga labi, at payapang yumao si Kei, balot ng kaligayahan. Matapos lamang gugulin ang mga huling sandali kasama ang babaeng minamahal niya, saka lamang nakipag-ugnayan si Aikiho kay Shoshidai upang ipagpatuloy ang laban. Sa labas, sina Midoriko at Guy ay patuloy pa ring nasa matinding labanan, at tila si Guy ay natalo. Sakto sanang ibibigay ni Midoriko ang huling dagok nang tinamaan siya ni Aikiho sa likod. Magkasama silang bumalik sa punong tanggapan. Tahimik silang dalawa sa buong biyahe, bawat isa'y may daladalang sariling kalungkutan na ayaw nilang ipagsabi. Komportableng nagpapahinga si Yasuko sa kanyang yate, nagpapaaraw, nang mapansin niyang kulang ng isang gintong dahon ang baso niya ng tubig at nagalit ng husto kay Billy. Nag-alok si Billy na maghanda ng bagong inumin, ngunit pinakiusapan siya ni Yasuko na lagyan na lang siya ng sunscreen. Sila ay nasa isang ekspedisyon upang hanapin ang kayamanan ng piratang si Frola. Di nagtagal, isang diver ang lumitaw upang ipaalam na may natagpo ang kayamanan sa ilalim ng dagat. Magkasama nilang hinayla ang isang kahoy na kaban sa kubyerta, ngunit nang buksan nila ito, tanging champagne lang ang laman nito. Nagalit si Yasuko at sumigaw, galit na galit dahil gumastos siya ng malaki sa pagkuha ng kilalang grupo ng mga mangangaso ng kayamanan para lang makakuha ng ganito kadismayang resulta. Sa isang hair salon, malalaman ng master stylist na si Issei sa paghawak lang ng buhok ng isang kliyente na gulo-gulo ang buhay nito. Habang ginugupit, kinagalitan niya ito ng husto dahil sa matinding pinsala na nagawa nito sa kanyang buhok. Ngunit ang kliyente ay hindi man lang nagalit at hiniling pa nga sa kanya na ipagpatuloy. Sa huli, umalis siya na may gupit na labis niyang kinagiliwan. Nang gabing yun, nagtipon ang mga tripulante sa barko upang kumain, uminom, at ibahagi ang kanilang mga pangarap kung ano ang gagawin nila kapag natagpuan na ang kayamanan, tanging ang propesor lamang ang walang interes sa pera. Ang tanging gusto lang niya ay makita ang hammer gallon. Ito ay isang maalamat na sandata na minsang hawak ng piratang si Frola, at ang pag-iral nito ay nagsimula pa noong sinaunang Gresya. Sa mga panahong yun, 2 beses sa isang taon ginaganap ang mga paligsahan sa ilalim ng pagbabantay ng hari. Ang magwawagi ay gagantimpalaan ng dakilang karangalan at kayamanan. Maraming kabalyero ang nagsapanganib ng kanilang buhay upang makipagkumpetensya. Sa paglipas ng panahon, isang tsismis ang nagsimulang kumalat sa mga kabalyero. Ang kampyon ng paligsahan ay laging may dalang isa sa mga espada ni Galan. Si Galan ay isang panday mula sa isang maliit na nayon na nakabuo ng maraming tanyag na talam. Isang araw, may isang kabalyero ang dumating upang makita si Galan. Nanalo siya sa paligsahan gamit ang espada ni Galan, at natural, inasahan ni Galan ang kanyang bahagi ng gantimpala. Sa halip, ayaw ng kabalyero na may iba pang humawak ng mga armas ni Galan kailanman, kaya siya binawian ng buhay ang panday. Yinakap ng anak ni Galan ang katawan ng kanyang ama at umiyak sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos ay narinig ng bata ang martilyo ng kanyang ama na tumatawag sa kanya. Sinunod ng anak ang tawag ng martilyo, kinuha ito sa kanyang mga kamay, at sumali sa paligsahan. Nilabanan niya ang mismong kabalyero na pumaslang sa kanyang ama. Nanalo siya sa pamamagitan ng pagbasag sa bawat isa sa mga espada ng kanyang kalaban. Ngunit ang hari, sa takot sa napakalaking kapangyarihan ng martilyo, nilaso ng bata sa piging ng tagumpay. Ang martilyo ay nahaluan ng lason mula noon. Napasa kamay ito ng hari, ngunit di nagtagal ay nalipol ang pamilya ng hari. Ang ilan ay nagteorya na nilaso ng martilyo ang isipan ng hari,
na nagtulak sa kanya sa pagkabaliw hanggang sa nagdulot siya ng kamatayan sa kanyang sambahayan. Para kay Galen, ito ay isang nakakatakot na kwento. Si Yasuko lamang ang nagwalang bahala sa martilyo, itinuring itong lumang metal. Ang tanging ambisyon niya ay makahanap ng ginto at pilak upang makapamuhay siya ng madali at puno ng luho. 5 beses nang ikinasal si Yasuko, at bawat isa sa kanyang mga asawa ay pumanaw. Halos ubos na ang kayamanang namana niya, kaya ipinusta niya ang lahat sa pangangaso ng kayamanan na ito. Bukod sa kanyang kasikatan bilang isang hairstylist, nagtrabaho rin si Issei bilang isang photographer para sa isang magazine. Dahil kay Issei, naging matagumpay ang issue nila noong nakaraang buwan, na-double ang kanilang benta. Ang dahilan kung bakit pinili ni Issei ang hairstyling bilang kanyang propesyon ay naghahanap siya ng pinakamagandang buhok sa mundo. At kapag natagpuan niya ang taong may-ari nito, si Issei ay siyang magtatapos ng kanyang buhay sa sarili niyang kamay. Ilang taon na ang nakalipas, ang buo niyang pamilya ay kinuha ang buhay ng isang babaeng may napakagandang buhok, at hindi niya ito kailanman nalimutan. Kinabukasan, natagpuan ni Dick ang kayamanan. Sunod-sunod na kaba ng ginto, pilak, at mga hiyas ang isinakay. Ngunit ang hammer galon na binanggit ng propesor ay hindi makita kahit saan. Siya ay sigurado na ito ay nasa kung saan sa mga tubig na ito. Tumayo si Yasuko para hanahanapin si Dick, ngunit natuklasan niyang patay na pala ito. Sa araw na yon, bumisita si Arnie sa sala ni Issei para magpaayos ng buhok. Sa sandaling hawakan ni Issei ang kanyang buhok, alam na niya. Ito ang babaeng pumatay sa kanyang pamilya. Nag-alab ang galit sa kanyang kalooban na parang daluyong, at wala nang iba pa siyang nais kundi patayin ito kaagad. Ngunit sa labas, patuloy siyang ngumingiti na parang walang nangyayaring masama. Ipinagpatuloy ni Issei ang kanyang trabaho. Samantala, sinabi ni Arnie sa kanya na malapit na siyang makatanggap ng isang maalamat na espada na tinatawag na Nivstigma. Ito ay isang talam na taglay ang isang espiritu ng nyebe. Ang pinagmulan nito ay matagal nang nakalipas, nang ang 2 binata mula sa probinsya ay umibig sa isang magandang espiritu ng nyebe. Ang 2 ay naglaban para sa kanyang pagmamahal. Inabot ng natalo ang espiritu ng nyebe at ibinulong ang kanyang mga huling salita. Nais niya na sa kanyang kamatayan, ay kayakapin siya nito. Upang matupad ang kanyang hiling, lumapag ang espiritu sa lupa sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit sa sandaling yon, inalis niya ang isa sa kanyang tadyang at ipinasok ito sa dibdib ng espiritu. Mas gugustuhin niyang patayin siya kaysa ipaubaya siya sa iba. Ang buto na kumitil sa buhay ng espiritu ng nyebe ay naging uhaw sa dugo na espada ng demonyo na si Nivstigma. Sa oras na matapos ni Arnie ang kanyang kwento, natapos na rin ni Issei ang pag-aayos ng kanyang buhok. Ang pagkamatay ni Dick ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng nasa barko. Nagsimula silang maghinalaan. Nang mapansin nilang nawawala ang propesor, naghiwa-hiwalay sila para hanapin siya. Pagdating ni Yasuko, 2 pang tao ang nasawi. Lumitaw ang propesor mula sa likod at pinigilan siya sa leeg. Gusto niyang mapasa kanya ang lahat ng kayamanan. Lihim na lumapit si Billy mula sa likod at binigyan ang propesor ng nakamamatay na tama. Akala ni Yasuko ay naligtas na siya, ngunit balak din siyang patayin ni Billy upang masolo ang kayamanan. Matapos ang matinding pakikibaka, nahulog si Yasuko sa dagat. Sa sandaling yon, nag-alab sa kanya ang kagustuhang mabuhay. Lumitaw ang hammer galon at inialay ang sarili sa kanya, nangangako ng matinding kapangyarihan kung tatanggapin niya ito. Pagkaalis sa salon, lihim na sinundan ni Issei si Arnie sa isang makipot na eskinita. Hiningi niya ang dahilan kung bakit pinatay ni Arnie si Sunny, ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit pumapatay si Arnie nang walang dahilan. Ipinanganak siyang isang sandata. Naglabas si Issei ng baril na inihanda niya at direktang ipinutok kay Arnie, ngunit halos agad na gumaling ang mga sugat nito. Sinabi ni Arnie kay Issei na ang kanyang katawan ay naglalaman ng 2 sandata, at ibibigay niya rito ang isa. Si Issei ay napaurong sa takot, inubos ang bala ng kanyang baril sa kanya. Ngunit walang alinman sa mga putok ang nagdulot ng pinsala. Hinugot niya ang espadang demonyo na Nivstigma at hinayaan itong sumanib sa katawan ni Issei. Dahil wala ng kapitan sakay, ang barko ni Yasuko ay lumutang-lutang ng walang direksyon sa dagat. Naging mapalad si Billy na makakita ng isa pang sasakyang dagat na dumadaan at nagpakawala ng senadoryas ng usok upang humingi ng saklolo.
Sa sandaling yon, si Yasuko ay bumulusok mula sa tubig at umakyat sa kubyerta. Ang martilyo ay nakakuyom sa kanyang kamay. Hindi maitago ni Billy ang kanyang takot. Si Issei ay bumalik sa salon at nagpatuloy sa kanyang trabaho, subalit natuklasan niyang nanginginig ang kanyang kamay nang hindi niya makontrol. Ang susunod niyang kliyente ay walang iba kundi si Yasuko. Noong unang panahon, sa isang nayon malapit sa dagat Mediteraneo, may nakatirang isang binata na nagngangalang Kanata. Siya ang anak ng isang taong ama at isang diwatang ina, na nagkaloob sa kanya ng kaalaman at lakas na higit pa sa karaniwang mga tao. Nang mag-18 anyos si Kanata, ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ina ang halberd, isang sinaunang sandata ng ang kaharian ng engkanto. Kung gagamitin para sa katarungan, magbibigay ito sa gumagamit ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit kung gagamitin sa kasamaan, ang gagamit ay magdurusa ng matinding kapahamakan. Nagpunta si Kanata sa larangan ng digmaan at ginamit ang halberd sa ngalan ng katarungan, upang protektahan ang kanyang nayon. Tinalo niya ng mag-isa ang daan-daang kaaway at ipinagbunyi siya bilang isang bayani. Ngunit nang makabalik siya sa bahay, natuklasan ni Kanata na ang kanyang minamahal na si Sarah ay nagpakasal sa isang batang doktor habang wala siya. Sa labis na sakit ng pagtataksil, nagalit siya ng matindi sa selos, hinanap ang mag-asawa, at winakasan ang kanilang buhay gamit ang halberd. Mula noon, nagkaroon ng kulay matingkad na pula ang halberd at nagsimulang sumalakay sa mga inosenteng tao. Sa ilalim ng kontrol ng sandata, pinatay ni Kanata ang mga taga-nayon at pinatay maging ang sarili niyang mga magulang. Sa huli, namatay si Kanata sa pagkapagod, ngunit ipinagpatuloy ng halberd ang pamamaslang. Matapos isalaysay ang kwento ng halberd, inutusan ni Kyoka sina Marcus at Miki na kunin ang sandata para sa organisasyon. Ang kanilang target ngayong beses ay ang Sekiya Real Estate Conglomerate. Kakatanggap lang ng Shoshidai ng impormasyon na nakuha ni Sekiya Shantaro, ang CEO, ang halberd. Dahil kasalukuyan siyang may sakit at nangangailangan ng sekretarya upang mag-alaga sa kanya, si Ahente Horia Mina ay nakapasok sa kumpanya sa ilalim ng pagkukunwari bilang kanyang personal na sekretarya. Sa panig naman ni Aikeho, dahil matagal na rin simula nang huli siyang lumabas sa mundo, patuloy niyang nilalasap ang bawat sandali. Kapag nakapasok na siya sa hibernation pod, walang nakakaalam kung kailan siya muling gising. Pinayuhan ni Aikeho si Guy na kung mayroon siyang anumang plano, dapat niya itong gawin ngayon. Sinabi niya kay Guy na lumingon-lingon dahil maaaring ganap na magkaiba ang tanawing ito pagbalik niya. Ang mga host ng Chrysalis ay kailangang mag-hibernate ng Pelagian at hindi masisiyahan sa buhay tulad ng lahat. Ang iba pa, kaya ang tanging magawa nila ay itanim sa alaala ang kanilang nasaksihan sa sandaling ito. Ganoon nila pinatunayan ang kanilang pag-iral sa mundong ito, na sila ay totoo at hindi lamang mga ilusyon. Tinanong ni Aikeho si Guy kung ano ang kanyang hinahanap sa buhay na ito. Pagbalik sa conglomerate, sa sandaling muling nakita ni Miki si Mina, hindi niya napigilan ang sarili at agad niya itong hinalikan ng buong pagmamahal. Salamat kay Mina, nalaman nila na may palapag na mga ehekutibo sa ilalim ng basement. Ang halberd ay nakatago sa isang safe doon sa ibaba. Ang mga daluyan ng bentilasyon na patungo rito ay nakakonekta sa banyo ng kalalakihan sa basement. Nag-ayos si Mina ng keycard ng elevator, mapa ng palapag, at password ng safe doon para kay Miki. Bago umalis, pinaalalahanan niya itong mag-ingat dahil napakahigpit ng seguridad sa gusali. Gamit ang keycard, bumaba sila ng elevator patungo sa basement. Ang espada na dala ni Azoth ay may selyo ng Diablo ni Paracelsus. Ginamit niya ang kapangyarihan nito upang balutin silang dalawa sa dilim, na naging dahilan upang hindi sila makita ng mga security camera. Narating nila ang safe nang walang aberya, ngunit sa loob ng safe ay may isa pang safe, at hindi alam ni Mina ang password para dito. Lumapit si Marcus para tingnan ng mas malapitan at agad siyang nasapul ng isang retinal scan na nag-trigger ng alarma sa pagkabigo ng autorisasyon. Nagsimulang mapuno ng gas ang silid. Hinampas ni Marcus ang panloob na safe gamit ang Azoth, ngunit hindi siya makalusot. Ang tanging magawa lang nila ay maghintay kay Mina na mahanap ang password. Habang hinahanap ni Mina ang code, dumating si Sekiya. Nagpanggap siyang sinusuri ang gamot nito, ngunit nakita niya ang totoong intensyon nito. Doon lang napagtanto ni Mina na alam na pala ni Sekiya ang plano niya mula pa noong una at na hindi pala kailanman nasa safe ang halberd.
Mabilis niyang ipinarating ang balita kay Miki. Binunot ni Sekiya ang halberd para parusahan ang traidor na si Mina. Nagmadali ring pumunta ang kanyang mga gwardya sa ligtas na silid, ngunit wala na sina Miki at Marcus. Agad na nagtungo ang dalawa sa kinaroroonan ni Mina upang iligtas siya. Tinamaan si Miki ng isang malakas na atake na para kay Mina at siya ay malubhang nasugatan. Sinamantala ni Marcus ang pagkakataon habang nakatuon ang pansin ni Sekiya kay Miki at pinabagsak siya mula sa likod. Nang mamatay ang nagmamay-ari nito, agad na kumapit ang halberd kay Miki, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Dahil sa nangyaring kamatayan, kinailangan nilang tumakas bago pa dumating ang pulisya. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Miki, at matagumpay nilang nabawi ang halberd. Ngunit si Miki ay hindi nagmamadali na bumalik sa Shashadi. Gusto niyang sulitin ang panahong nasa labas sila kasama si Mina. Kapag nakabalik na sila, hindi nila alam kung kailan sila muling magkikita. Naunawaan ito ni Marcus, kaya tahimik niya silang iniwan. Nag-aalala pa rin si Mina sa kalagayan ni Miki, dahil ang kanyang katawan ngayon ay may 2 espada. Ngunit nanatiling tiwala si Miki sa sarili niyang lakas. Sa katunayan, ang 2 espada sa loob niya ay patuloy na nagtutulak sa kanya na pumatay. Ngunit sa ngayon, nakakapagpigil pa rin si Miki sa mga ito. Dinala ni Miki si Mina sa isang parke, at buong araw silang nagsaya ng lubos. Ito ang kanilang pinakaunang paglabas ng magkasama sa labas ng base. Habang sila ay naghahalikan, biglang nagbalik ang mga boses sa ulo ni Miki. Naramdaman niyang nawawalan siya ng kontrol at sinabihan si Mina na tumakbo. Nakita ni Kaioka na lumalala ang sitwasyon, kaya nakipag-ugnayan siya kay Ikiho upang ayusin ito. Ayaw ni Miki na saktan si Mina, kaya ginamit niya ang huling hibla ng kanyang katinoan upang tumakas. Ngunit hinabol siya ni Mina dahil sa pag-aalala. Sa panahong yun, tuluyan nang nawala ng kontrol si Miki at naging agresibo kay Mina. Sinubukan ni Marcus na awatin siya. Dumating din si Ikiho at ginamit ang chakram upang makuha ang atensyon ni Miki sa kanyang sarili. Matapos makipaglaban kay Miki, napagtanto ni Ikiho na hindi pa siya lubusang nagbabago tungo sa pagiging busoma. Ngunit kritikal pa rin ang sitwasyon. Walang tigil sa panginginig si Shiryu, sabik na sumama sa laban. Winasak ni Miki ang singsing na chakram ni Ikiho. Wala nang pagpipilian si Gai kundi pumasok sa laban. Sa isang kritikal na sandali, ginamit ni Ikiho ang sariling katawan upang ipagtanggol si Gai mula sa isang atake. Tinawag ni Mina ang pangalan ni Miki na puno ng pighati, nagmamakaawang magising at huminto. Habang ang katinoan ni Miki ay nagpupumilit labanan ang impluwensya ng 2 espada para sa kontrol, sumugod si Gai at pinasok ang kanyang talam sa balikat ni Miki. Ang sakit ay nagpatamba kay Miki sa lupa, at bumalik siya sa anyong tao. Dali-dali siyang dinala pabalik sa base para suriin, kahit na napigilan nila si Miki na maging isang busoma sa pagkakataong ito. Ang pagkakaroon ng 2 alma core ay nangangahulugang maaari siyang magbago anumang sandali, at hindi na sapat ang pagtulog. Ang pinakamainam na gawin ngayon ay ang kunin ang mga sandata mula sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Nang mabawi ni Mina ang kanyang malay, sinabi niya kay Miki na magiging maayos ang lahat kung magpapatuloy siya sa pagtulog. Ang kanyang mga salita ay nagdulot kay Miki ng kaunting kagalakan, ngunit nakaramdam pa rin siya ng matinding pagkakasala dahil sa halos. Sinasaktan siya. Bago bumalik sa hibernation, sinabi ni Miki kay Mina ang tungkol sa panaginip niya. Napanaginipan niyang mamuhay ng ordinaryo kasama ang 2 anak, isang lalaki at isang babae. Bibilhin niya ang isang maliit at komportableng bahay at magkakaroon ng aso. Minsan uuwi siyang lasing at haharapin ang kaibig-ibig na galit ng kanyang asawa. Buong tapang na kinalap ni Miki ang lahat ng lakas ng loob niya at nag-alok ng kasal kay Mina. Habang bumababa ang pod ni Marcus sa pagtulog, isang ulap ng pulang usok ang sumabog sa loob ng pod ni Miki, na nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Pinanood ni Mina ang lahat ng pangyayari mula sa likod ng screen, ngunit walang bakas ng kalungkutan ang dumaan. Ang mukha niya, nang gabing yun, sa loob ng kanyang mansyon, muling narinig ni Shin ang pag-iyak ni Shiryu. Palakas ng palakas ang pagtangis nito. Narinig na ni Shin noon na may mas mahinang katambal si Shiryu, kaya inakala niya na ito ay nagluluksa at naghahanap ng kauri nito. Habang nag-aalmusal kinabukasan, isang bisita ang dumating upang talakayin kay Shin ang pagtatayo ng isang ampunan.
Nakahanap ang lalaki ng isang malaking gusali na ibinebenta. Dati itong paaralang elementarya at ngayon inabandona na. Ito ay isang maganda at maluwang na lugar na napapalibutan ng kalikasan, at naniniwala ang bisita na perpekto ito para sa isang ampunan. Naisip ni Shin na kahanga-hanga ang ideya at sumang-ayon na mamuhunan. Kalaunan, may ibang taong lumapit kay Shin na nagmumungkahi ng isang nursing home, ngunit ang lugar na gusto nila ay pareho sa lokasyon na pinili ng unang bisita para sa ampunan. Nang gabing yun, nakatayo si Sayaka na nakatitig sa lugar kung saan minsan ang naging kinaroroonan si Shiryu, iniisip si Gai. Magkasama sila mula pagkabata, at ang biglaang paglisan nito ay isang bagay na hindi pa rin niya matanggap. Sinabi ni Amon kay Sayaka na dapat niyang subukang intindihin, dahil si Gai ay ginagabayan ng tadhana na itinakda ni Shiryu para sa kanya. Sinusubukan ni Gai na mamuhay bilang isang espada, at tinulungan siya ni Amon sa landas na iyon. Ngunit hindi maunawaan ni Sayaka kung paano mamuhay ang isang normal na tao bilang isang espada. Lumabas siya ng silid na umiiyak. Nakatayo si Amon ng tahimik at mag-isa. Ang kapalaran ng isang espada mula sa sandali ng kapanganakan nito ay ang pumatay. Ngunit kung may kaluban, maaari nitong piliin ang sarili nitong kapalaran. Ngayon, si Gai ay isang espada na walang kaluban, at ang kanyang pagkatao ang kaluban na iyon. Maaari pa rin siyang pumili ng sarili niyang landas. Gustong-gusto ni Amon na makita kung anong kapalaran ang pipiliin ng binata. Lumabas si Sayaka at tumingala sa buwan. Naniniwala siya na siya lang ang tanging tao na tunay na nakakaunawa kung sino talaga si Gai, subalit maging siya. Hindi siya sigurado kung si Gai ay siya pa rin, ang batang minsang nagligtas sa kanya noong maliliit pa sila. Naisip niya muli ang panahong yun. Noong araw na tumakas si Gai, hinabol siya ni Sayaka at nakaharap niya ang isang mabangis na lobo. Lumingon si Gai nang walang pag-aalinlangan at tumayo sa harapan niya. Pinrotektahan siya kahit pa nakagat ng lobo ang kanyang braso. Pagkatapos, sabay silang umuwi. Alam ni Sayaka na sa mismong sandaling yun, nakatingin din si Gai sa iisang buwan. At totoo nga, nakaupo si Gai ng mag-isa, nakatanaw sa liwanag ng buwan. Lumapit si Ikiho upang kausapin siya. Ipinaliwanag niya kay Gai na ang kawalan ng dapat protektahan at walang sinumang mamahalin ay nangangahulugang hindi niya kayang protektahan ang sarili, at iyon ang dahilan ng kanyang kahinaan. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Shin upang inspeksyonin ang iminungkahing lugar. Ngunit hindi tumigil sa pagtatalo ang dalawang nagmungkahi ng proyekto tungkol sa kung ano ang dapat kahinatnan ng lugar. Tiningnan ni Shin ang paligid sandali, pagkatapos ay may naisip siya, pagsamahin ang ampunan at ang tahanan ng matatanda sa isa. Sa ganoong paraan, maaaring alagaan ng mga matatanda ang mga bata na parang sarili nilang mga apo. Lahat ay naniniwala na napakatalino ng ideya at sumang-ayon na magtulungan. Matapos umalis si Gai, nanatili si Sayaka na lutang at malungkot sa paaralan. Inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan sa isang bagong bukas na tindahan ng pastry upang gaman ang kanyang loob. Masayang pumayag si Sayaka. Sa dambana, nakipagkita si Kaijitsu kay Kazuma, isang miyembro ng organisasyong gabay. Dumating si Kazuma upang humingi ng paumanhin para sa kaguluhang dulot ni Soan. Walang sama ng loob si Kaijitsu at binigyan pa nga si Soan ng marangal na libing. Dahil sa insidente, napagtanto ng gabay na marami pa silang dapat matutunan. Ang Busoma na nakipaglaban kay Gai ay nawala rin matapos ang kanilang enkwentro. Dahil parehong may layunin ang Shoshidai at gabay na sirain ang Busoma, iminungkahi ni Kaijitsu. Nakikipagtulungan ang dalawang panig. Ang nagpabukod sa kanila ay ang gabay ay lumaban ng walang armas, umaasa lamang sa kanilang katawan na kaloob ng mga Diyos, ngunit hindi lahat ay maaaring maging tulad ni Hamiko, kaya kinailangan pa rin nilang sanayin ang kanilang sarili araw-araw. Pinaniniwalaan ng organisasyon ng gabay na ang mga sandata ay nilikha para sa pagpatay, at ang mga gumagamit nito ay parehong kasuklam-suklam. Naghanda si Gai ng simpleng pagkain at nanatili sa lugar ng konstruksyon kasama si Aikeho. Gusto niyang malaman kung bakit ayaw ni Aikeho bumalik sa Shoshidai ngunit nanatili pa ring miyembro. Simple lang ang sagot, para mabuhay, ang mga Chrysalis host ay tiyak na magiging Busoma. Ang hibernation sa Shoshidai ay maaaring makapagpaliban sa kapalaran na iyon. Natakot si Aikeho na maging Busoma dahil ibig sabihin nito ay tuluyang mawawala siya sa sarili. Ngunit hindi maintindihan ni Gai kung bakit kailangan pang kumapit ng ganoon kat hindi sa sarili.
Kaya isinaysay ni Aikeho sa kanya ang isang kwento mula pa noong matagal ng panahon. Noon, si Aikeho ay isang sundalong nakikipaglaban kasama ang kanyang mga kasamahan. Isang granada ang inihagis sa kanila ng walang babala, na marami sa kanila ang nasawi. Si Aikeho ay malubhang nasugatan din. Bago siya mawala ng malay, nakita niya ang kalaban na sumusugod papalapit sa kanila. Doon lumitaw ang chakram at ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan nito. Gumaling ang kanyang mga sugat at tumayo si Aikeho at nag-iisang nilipol ang bawat kaaway. Ngunit nang lumingon siya, handa na ring saktan ang kanyang mga kasamahan, isang litrato nila ni Kay ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Ang pagkakita rito ay nagpaalala sa kanya ng babaeng mahal niya at nagpabalik sa kanya sa katinoan. Sinabi ni Aikeho kay Guy na huwag hayaang ang sandata ang gumamit sa kanya, kundi gamitin ito para sa taong mahal niya, ang taong nais niyang protektahan. Kung wala yon, siya ay laging magiging marupok. Pumunta si Sayaka sa pastry shop kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit hindi pa rin makahanap ng anumang kagalakan. Pagkatapos magpaalam sa kanila, nakasalubong niya si Shin. Tumutulong siya sa pangangalap ng mga pirma para sa isang petisyon. Nanganganib na give-in ng Izumi Park upang bigyang daan ang isang apartment complex, ngunit ito ay isang luntiang espasyo na minamahal ng mga residente. Ayaw ni Shin na mawala ang gayong kagandahang kanlungan at kumilos siya upang tumulong. Masayang lumagda si Sayaka. Maya-maya, hinaranggan ng isang grupo ng mga siga ang kanyang daan. Lumapit si Shin upang makipag-usap sa kanila ngunit sinaktan siya ng labis. Nang magkamalay siya, nasa tabi niya si Sayaka. Pagkaalis, ibinaling ng mga siga ang kanilang atensyon kay Midoriko. Iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali, sapagkat hindi na sila makakakita ng isa pang pagsikat ng araw. Nilapitan ni Midoriko si Sayaka at Shin, kunwari wala siyang natatandaan, at sinugod sila. Sa kabutihang palad, dumating si Guy sa tamang oras upang harangan siya. Nakilala ni Shin kung ano ang nasa braso ni Guy. Ito ay si Shiryu. Habang hinahanap si Guy, nakita ni Aikeho si Zoujuan, ngunit wala itong balak lumaban at mabilis na umalis. Isang biglaang sakit ang damaloy sa katawan ni Aikeho. Tila ang chakram sa loob niya ay nagsisimulang magbago. Pagkatapos ng maikling pagtutunggali kay Guy, napagtanto ni Midoriko na hindi siya makapantay sa kanya at tumakas. Nakita ni Sayaka na sugatan si Guy at gusto niya itong iuwi, ngunit tumanggi si Guy dahil wala na siyang tahanang mauuwian. Malamig niyang sinabi kay Sayaka na tumabi at iwan siya. Ang tanging nagawa ni Sayaka ay panoorin ang lumalayong anino nito sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Kinabukasan, sinalubong ng klase ni Sayaka ang isang bagong transfer student. Laking gulat niya, si Shin ito. Pagkatapos ng pagkamatay ni Miki, binago ni Shoshidai ang hitsura ni Mina at nagtanim ng mga alaala ni Marquez para makapagpanggap siya bilang dati nitong kasintahan. Ngayon, kilala siya bilang Takagi Aya, na inatas ang bantayan si Marquez. Ginaisang si Marquez para sa isang karaniwang pagsusuri. Ginamit ito ni Shoshidai bilang pagkakataon para magkakilala si Marquez at si Aya. Nang makita ni Marquez siya, ipinaalala niya sa kanya si Erika. Nagpakilala si Aya bilang tagapayo ni Marquez at ipinaliwanag na siya ang magiging responsable sa pagsubaybay sa kanya mula ngayon. Medyo nahiya na si Marquez kapag kasama si Aya. Nagsimula siya sa ilang simpleng tanong para mapagan ang pakiramdam. Nagsinungaling pa nga siya kay Marquez, sinabing nasa hibernation pa rin si Miki para mapakalma siya. Nagtiwala si Marquez sa kanya at nagbukas ng kanyang puso. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na kayang baguhin ng isang sandata ang isang tao sa ganoong nakakatakot na paraan. Nakadama si Marquez ng matinding takot nang isipin niya ang posibilidad na maging isang buso marin siya balang araw. Nanatili si Aya sa tabi niya, nagpapakita ng pangunawa at nag-aalok ng kapanatagan. Ngunit takot pa rin si Marquez na magiging halimaw siya. Niyakap siya ni Aya upang pawiin ang pagkabalisa sa kanyang puso. Ang kilos na yun ay katulad ng ginawa ni Erika matapos ang aksidente ni Marquez. Dahil dito, ipinagkamali muli ni Marquez si Aya bilang si Erika, at yun, syempre, ay eksaktong kung ano. Nilalayo niya. Pabalik sa Shoshidai, maraming sinabi si Aikeho kay Guy. Ang mga nagtataglay ng chrysalis ay hindi naiiba sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Walang gamot na makakapigil dito. Ang naghihintay sa kanila sa huli ay hindi lamang kamatayan,
kundi ang masasakop ng likas na ugali ng armas at tuluyang mawala ang kanilang sarili. Sa buong mundo, hindi mabilang na armas na kilala bilang Sage Alma ang nagmamanipula sa mga tao. Ang Shiryunigai ay nagtataglay ng pambihirang kakayahang magkristal. Umiiral ang Shoshidai upang mangolekta at pangalagaan ang Sage Alma mula sa buong mundo. Ito ay isang pasilidad kung saan ang mga nagtataglay ng Chrysalis ay maaaring mamuhay ng hiwalay at pag-aralan bago ang kanilang ganap na nakuha ng mga sandata ang kontrol. Naparito sila upang maghibernasyon. Samantala, ipagpapatuloy ng Shoshidai ang pananaliksik nito para sa isang lunas. Magtatagal ang hibernasyon hanggang sa maging perpekto ang lunas na iyon. Sa paaralan, nakuha ni Shin ang pansin ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kakayahang magsalita ng maraming wika, ngunit ang kalidad na yun din ang ginawa siyang puntirya ng mga nambubuli sa paaralan. Bagamat natatakot siya, humakbang si Sayaka pasulong at sumigaw para sa isang guro, na nakakuha ng maraming estudyante sa paligid nila. Dahil dito ay natakot ang mga nambubuli kaya sila umatras. Pagkatapos nyon, nag-usap sina Sayaka at Shin. Nang magtanong si Shin tungkol sa taong nagligtas sa kanila kamakailan, sinabi ni Sayaka na ito ay ang taong itinuturing niyang nakababatang kapatid, isang batang lalaki na nagngangalang Gai. Pabalik sa himpilan, galit na galit si Kyoka kay Ikiho nang bumalik sila ni Gai. Matapos tapusin ang kanyang misyon, tumanggi siyang bumalik at hindi pinansin ang lahat ng mensahe nito. Matapos salubungin si Gai, inutusan ni Kyoka si Ikiho na bumalik agad sa kanyang kapsula na pampatulog, ngunit sa pagkakataong ito ay ayaw na niyang bumalik. Nakatuklas din si Ikiho. Si Kyoka ang anak ni Miura, na nakilala niya minsan noong bata pa siya. Nais ni Ikiho na personal na harapin si Miura, dahil minsan na silang nagkasama sa trabaho. Sa pinakamababa, magbibigay ito sa kanya ng pagkakataong makabayad sa utang na loob niya kay Miura. Alam ni Ikiho na nais din ni Kyoka na iligtas ang kaluluwa ng kanyang ama. Humingi si Ikiho ng pahintulot na labanan si Zoshuin, ngunit walang awtoridad si Kyoka na ipagkaloob yun. Habang patungo upang makipagkita sa pamunuan, naalala ni Kyoka ang araw na nawala ang kanyang ina. Alam niyang ayaw niyang mawala ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Nakipagkita si Kyoka sa pamunuan at ibinanggit ang isyu na dinala ni Ikiho, ngunit itinuring nila itong hindi kailangan. Mahigit isang dekada na mula nang maging Zoshuin si Miura at maraming host ng Chrysalis ang bumagsak sa kanya. Bagamat hindi pa ito inaanunsyo, nakumpleto na ng organisasyon ang pagbuo ng sandatang panlaban sa Busoma at balak itong gamitin kay Zoshuin. Tumanggi silang gamitin ang Prisma Fan, ang lunas na makakapagpabalik sa Busoma sa pagiging tao, kay Miura dahil sinira niya ang pamana ng Shoshidai. Wala nang nagawa si Kyoka kundi sumunod. Dinala ni Ikiho si Gai sa imbakan ng Alma. Alam niya na kung ipipilit niyang harapin si Zoshuin, baka maging Busoma rin siya. Ngunit tanging isang Chrysalis lang ang makakatalo sa isang Busoma. Upang magamit ang kapangyarihan ng sandata at manalo sa isang laban, kailangan nilang makipag-ugnayan sa Alma Core sa loob ng kanilang katawan. Habang mas matagal silang nakikipag-ugnayan, mas mabilis silang magiging Busoma. Ang mga isinumpang sandatang ito ay uhaw sa dugo at digmaan. Inaalisan nila ang nagtataglay ng kakayahang magpakatao. Matapos lumabas ng vault, nakasalubong nila sina Marquez at Aya. Si Marquez ay puno ng pananampalataya na tutulungan sila ng Shoshidai na maging normal na tao muli. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, pumunta si Sayaka sa isang club kasama ang kanyang mga kaibigan dahil wala nang naghihintay sa kanya sa bahay. Nang makita ito, sumali si Shin sa parehong club na sinalihan ni Sayaka. Habang ang iba ay gumuguhit ng plorera bilang kanilang paksa, si Sayaka naman ang iginuhit ni Shin. Ipinagpatuloy ng Zoshuin ang walang katapusan nitong siklo ng pagwasak. Ipinakalat ang mabigat na impanterya upang harapin ito ngunit nawasak agad sa isang iglap. Ang mga bagong develop na mekanisadong unit ng baluti ay ipinadala naman sa labanan. Nagawa nilang mapigilan ang Zoshuin. Bumalik ang isip ni Kyoka sa kanyang pagkabata, sa larawan ng kanyang mabait na ama na nagtuturo sa kanya maglaro ng piano. Minsang narinig ni Kyoka si Miura na nagsasalita tungkol kay Ikiho. Sinabi niya na si Ikiho ay tamad ngunit maaasahan, kaya ipinagkatiwala ni Kyoka ang kapalaran ng kanyang ama sa kanya. Pagkatapos ay isinama ni Ikiho si Gai.
Pinanood ni Kyoka ang imahe ni Miura sa screen at inalala ang huling beses na nagpaalam ito bago umalis para sa isang misyon. Lubha siyang nabalisa kaya hinabol niya ito at niyakap ng mahigpit, nagmamakaawa na mangako itong babalik. Ngunit ngumiti lang si Miura, hinaplos ang ulo niya, at sumakay sa kotse. At pagkatapos nyon, naging si Miura ang kung ano siya ngayon. Bagamat malakas ang mga unit na mekanisado, hindi nila kayang pigilan si Zushuin ng matagal. Ngayon, maghaharap ang dalawang matandang magkaibigan. Naalala ni Ikiho ang inuming minsang pinagsaluhan nila at ipinangako kay Miura na muli silang magtatagay sa kabilang buhay. Alam ni Ikiho na nauubos na ang kanyang oras, kaya bago harapin si Zushuin, pinapangako niya kay Guy na kung sakaling maging Busoma siya, si Guy ang tatalo sa kanya. Ibinigay ni Guy ang kanyang salita. Nais ni Ikiho na makilala ni Guy ang sarili nitong kahinaan pagdating ng sandaling iyon. Pagharap kay Miura, tinanong ni Ikiho kung ano ang labis na ikinatakot nito kaya't naghanap ito ng ganoong kapangyarihan. Si Zushuin ang unang sumalakay. Ibinigay ni Ikiho ang lahat ng makakaya niya para palayain si Miura. Noong unang panahon, nagkasunduan sila na kung dumating ang araw na mawala sa sarili si Miura, pupukawin siya ni Ikiho ng buong lakas. Wala sa kanilang nag-akala na magkakatotoo ang mga salitang iyon isang araw. Pinanood ni Kayoko ang tunggalian mula sa likod ng kanyang screen, tahimik na nagdarasal para iligtas ni Ikiho ang kanyang ama. Pagkatapos umalis sa club, sinundan ni Shin si Sayaka upang ibigay ang portrait na iginuhit niya. Hindi tinanggihan ni Sayaka ang regalo mula sa kanyang bagong kaibigan. Dumating ang mayordomo ni Shin upang sunduin siya makalipas ang ilang sandali. Hindi hamupa ang panggigipit ni Zushuin. Isa-isa, nagkabasag-basag ang mga singsing ng liwanag ni Ikiho. Sa isang swerte, may isa na nakapigil kay Zushuin. Nang handa na si Ikiho na magbigay ng huling atake, isang bugso ng sakit ang nagpaluhod sa kanya. Nakawala si Zushuin at gumanti ng atake, nasugatan si Ikiho. Hiningi ni Zushuin na talikdan ni Ikiho ang kanyang balat ng chrysalis at lumaban ng buong lakas, ngunit tumanggi siya. Lumukso si Guy sa labanan upang bigyan si Ikiho ng oras na makarecover. Mula sa itaas, pinanood ni Grims ang labanan ng may kasiyahan. Naghihintay si Ikiho ng perpektong pagkakataon para magbigay ng mapaminsalang atake. Nang dumating ang sandali, nagpakawala siya ng isang bugso ng mga singsing na ilaw. Habang abala si Zushuin sa pagwasak sa mga ito, sumugod si Guy at sinugatan ito. Ang pag-asa ng tagumpay ay nagsimulang sumilay. Ibinato ni Ikiho ang isang napakalaking singsing na ilaw patungo kay Zushuin. Kasabay nito, sumugod si Guy. Tila magtatapos na ang labanang ito, ngunit hinarang ni Grim ang pag-atake ni Guy. Agad na lumuhad si Zushuin bilang paggalang. Ang pagdating ni Grim ay nagdulot ng matinding pangamba kay Kyoka. Umatras si Zushuin, iniwan sina Guy at Ikiho upang harapin si Grim ng mag-isa. Naramdaman ni Guy na ang layuning makasakit, pumatay ni Grim ay nasa ibang antas kumpara sa Busoma na nilabanan nila noon. Bumalik si Kazuma sa base ni Gabay para hanapin si Hamiko. Nagtungo siya sa talon at ibinalita ang pagkamatay ni Soen. Naramdaman ni Hamiko na masyado pa rin siyang mahina. Nadarama rin niya ang matinding enerhiya ng isang labanang sumusulpot sa malayo. Naglinis si Hamiko sa ilalim ng talon upang walang masamang impluwensya ng demonyo ang makasira sa kanya. Ipinaalala niya kay Kazuma na kailangan din niyang mas magtuon ng pansin. Nang makauwi si Sayaka, binuksan niya ang larawang ibinigay sa kanya ni Shin. Napansin niya na malalim ang kalungkutan ng babae sa pintura. Simula nang umalis si Guy, ganito na ang kanyang anyo. Tinitigan niya ang isang litrato na kinuha nilang magkasama at nagtaka kung kailan sila muling magkikita. Nakilala ni Ikiho ang figura sa harap niya bilang si Grim, ang Diyos ng kamatayan. Ito rin ang unang pagkakataong nakaharap ni Ikiho si Grim. Inutusan ni Sayaka si Ikiho na umurong, alam niyang mapanganib si Grim. Bagaman gusto ni Ikiho na sumunod, wala na siyang lakas para tumakas. Gusto niyang lumaban ng mag-isa para makatakas si Guy, ngunit walang paraan para pumayag si Guy. Doon, kahit matapos masaksihan mismo ang kapangyarihan ni Grim, handa pa ring lumaban si Guy. Sinabi ni Grim kay Guy na malapit nang matapos ang panahon ng sangkatauhan at sisikat na ang panahon ng Busoma. Wawasakin nila ang kanilang mga balat kayo ng pagiging tao at magiging mga arkitekto ng isang bagong mundo.
At ngayon na ang panahon para muling isilang ang Busoma. Hindi na nakatiis si Guy na marinig pa ang ibang salita at sumugod sa labanan. Hindi maaaring manatiling nakatayo lang si Ikiho at panuorin si Guy na lumaban ng mag-isa. Pagkatapos ng klase, dumalo si Shin sa isang salo-salo bilang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng kawanggawang pundasyon ng Matoba Group. Sa kanyang silid, tiningnan ni Sayaka ang kanilang litrato at inalala ang lahat ng masasakit na sinabi ni Guy. Hindi niya maunawaan kung bakit siya nagsalita ng ganoon. Ngunit hindi siya tumigil umasa na babalik siya. Umakyat si Shin sa entablado para sa Matoba Group. Ang kanyang talumpati ay tungkol sa karahasan. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay lubog dito. Maging sa modernong panahon, ang digmaan at terorismo ay nagkukubli sa bawat sulok. Ito ay isang problema na kinauukulan ng lahat. Nananawagan si Shin sa mga manunood na itakwil ang karahasan, na isantabi ang kanilang mga sandata, at gawing totoo ang kapayapaan. Samantala, patuloy pa ring lumalaban sina Guy at Ikiho ng buong lakas. Ubos na ang lakas ni Ikiho. Binigyan siya ni Grims ng matinding atake. Naitulak si Guy sa sukdulan kaya nagsimula siyang magbago tungo sa pagiging isang Busoma para labanan si Grims. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit wala na siyang lakas. Hindi hahayaan ni Grims na matapos ang laban na ito hanggat hindi pa nagiging Busoma sina Guy at Ikiho. Gaano man karaming beses siyang pinabagsak ni Grims, bumangon muli si Guy. Mas lumalakas pa ang tukso ni Shiryu kaysa dati. Nakatulog si Sayaka, at nang magising siya, nakita niyang basag ang kanilang nakakwadradong litrato. Sa sahig, isang takot ang bumalat sa kanya na may nangyaring kakilakilabot kay Guy. Ginamit ni Ikiho ang kanyang mga singsing ng ilaw para pigilan si Guy, ngunit wala itong silbi. Kumawala si Guy at ipinasok ang kanyang talam kay Ikiho. Ang pagkamatay ni Ikiho ang nagbalik kay Guy sa kanyang orihinal na anyo, ngunit si Ikiho mismo ay tuluyang natupok at naging isang Busoma.